Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Ayaw ko. Ayaw. Hindi ko inakala ang dating top-tier rich second generation ng Haishi na si Shen Xiao. Ngayon ay isang kaawa-awang ud na kahit sino. Kahit mga baliw ay kayang apihin ng basta-basta. Si Tingting, asawa mo ako. Sa mga kapag gusto mo nabigay, inukuha ko ang bigay. Kapag gusto mo ng buwan, inukuha ko ang buwan. Mahal, ikaw ay isang walang kwentang rich second generation lang. Kung wala kang magaling na mga magulang, sino ka ba talaga? Ang asawa ko ay si Peng Shui. Si Tingting, hindi ka nahiya sa akin. Noong sobrang hirap ka, hindi ka makapag-aral. Ako ang tumulong sa'yo. Ang buhay mo ngayon, dahil lahat yun sa akin. Natatakot akong mababa ang tingin mo sa sarili, kaya binigyan kita ng mamahaling sasakyan at bahay. Binigyan ko ng iba't ibang luxury items ang pamilya mo. Paano mo ako tinrato? Sinamantala mo ang pagkawalan ng mga magulang ko, at inilipat mo lahat ng assets ng kumpanya. Sa pangalan mo, sinipsip ng pamilya ninyo ang dugo ko at gusto pa ninyong patayin ako. Hindi kita palalampasin. Sasabihin ko sa'yo, Shen Zion, ginamit mo ang pera para akitin ako, para manatili ako sa tabi mo. Matagal na kitang kinamumuhian, gusto ko na mamatay ka. Kapag namatay ka na, maaari na akong natural na. Magmana ng malaking kayamanan at ikaw ay isang walang kwentang tao na walang silbi. Tingnan mo, ang katulad lang ni Peng Shui. Ang napakatalino at may pambihirang kakayahan, top overseas research talent. Ang bagay sa akin. Si Tingting, walang utang na loob. Wala kang konsensya. Sino ang nagpahintulo sa'yo na sabihin, yan kay Tingting? Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang iyong psychiatric report ay pek. Ikaw, Sayang, ngayon lahat ng tao ay akala ay baliw ka. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kayamanan at ginhawa, ako ang mag-i-enjoy ng dahan-dahan para sa'yo. papatayin ko kayo. Ano nang gagawin mo? Parang sobra ang injection. Si Tingting, Peng Shui, masasawi kayong lahat. Kung may kabilang buhay, paparusahan ko kayo. Ang asawa ko ay si Peng Shui. Ako ang magtatamasa ng yaman mo, dahan-dahan. Zaiheng, Zaiheng. Handa na ang mga pagkain. Nabuhay muli ako. Nabalik ako sa araw na ito. Ang araw ng pagdating ni na Peng Shui at anak. Si Tingting, sa nakaraang buhay, pinahirapan mo ako ng husto. Sa buhay na ito, hindi kita palalampasin. Aalis na ako. Ha, si Zaiheng. Zaiheng, Zaiheng. Kung alis ka, magagalit si Tingting. Kapag nagalit siya, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Huwag mong ipakita ang ugali mong mayaman. Tingting, naku, Tingting. Zaiheng, nakabalik lang ni Peng Shui sa bansa. Mahirap mag-isa sa pag-aalaga ng bata. Tinulungan ko silang sunduin at alagaan si Johnny. Dapat lang yon. Huwag kang magselos. Ikaw si Peng Shui, di ba? Ayon kay Tingting, graduate ka ng Ivy League University. Isa ka pang researcher sa prestihiyosong institute sa abroad. Kumusta? Kumusta, kumusta? Ayoko ng mga basurang pagkain na to. Ang sama ng ugali mo. Hindi masarap tingnan ang mga pagkain. Hindi mapapantayan ang burger, pizza, at steak sa abroad. Mukhang ayaw mo kaming pakainin ni Daday. Siyempre, galing abroad si Johnny. Iba ang kanyang pananaw. Marami na siyang nakita at natikman.
Mas magaling pa kaysa sa mga matatanda. Gianni, nasa Pilipinas na tayo. Kailangan nating magtiis. Bigyan mo ng pansin si Tito Shen ngayon. Sa susunod, dadalhin kita sa restaurant, okay? Size. Wala kang halaga. At ang hapunan ito, hindi para sa inyo. Ang pinto, yan. Ingat. Shen Zaiheng, ganito ba ang ugali mo? Sa mga bisita ko, bata pa lang si Gianni. Nasa ba ang kasita na? Anong problema? Ikaw pa ang nagreklamo. Ilang taon ka na, ilang taon siya. At saka, lumaki si Gianni sa ibang bansa. Hindi siya sanay sa mga pagkain ito, normal lang yun. Mukhang sinasadya mo lang. Alam mo kakauwi lang nila, pero ganito pa rin ang inihanda mo. Hindi nila gusto. Ngayon na, humingi ka ng tawad sa kanilang mag-ama. Sa lugar ko, ginulo mo ang handaan ko, tapos ako pa ang magsusorry. Tingting, alam kong para sa akin to. Pero ayokong mag-away kayo dahil lang. Sa amin ni Gianni. Mukhang uuna na kami ni Gianni. Hala! Shen Zaiheng, si Peng Shuai ang senior ko. Marami siyang tinulong sa akin. Huwag kang maging bastos. Kung magiging seloso ka pa, huwag kang magtaka kung magagalit ako. Senior, huwag kang mag-alala. Kung ano ang gusto ni Gianni, yun ang kakainin natin. O, naalala ko. Nasira ba ang relo mo? Pagkatapos kumain, bibili tayo ng bago. Gusto kong makita si Daddy na nakapatek Philippe. Oh, itong suot ko ngayon ay Patek Philippe. Ganitong klaseng relo lang ang bagay sa status ko. Kasama lang, naalog sa eroplano kaya nasira. Buti na alala pa ni Tingting. Huwag mo kang ganyanin. Basta masaya kayo, okay na. At saka, hindi naman pera ko ang gagastusin. Kundi pera ni Shen Zaiheng. Ituloy na lang natin itong pampalubag-loob para sa hindi magandang pagtanggap. Tingting, ikaw ang bibili ng relo ko. Hindi kaya magagalit si Shen Zaiheng? Baka hindi ka nabigyan ng pera? Wala namang ibang magandang katangian si Shen Zaiheng. Pero marami siyang pera at gustong-gusto niyang gastusin yon para sa akin. Huwag kang mag-alala. Shen Zaiheng, bingi ka ba? Tawagan mo na ang boutique para mag-order ng relo. Kung hindi, maghanda kang lumuhod at humingi ng tawad. Sige, tatawagan ko na ang boutique para mag-order ng relo para sa inyo. Noong nakaraan, kayo ang nagdulot ng hirap sa akin. Ngayon, kayo naman ang masusubukan. Nakita mo? Isa siyang simp, takot na magalit ako. Tara na, kumain muna tayo. Tapos diretso na tayo sa boutique para bumili ng relo. Mamaya, ipapasyal ko kayo sa mansion at private collection ko. Ara na. CJ, Tingting. Nagalit si Tingting ngayon dahil sa'yo. Ikaw na ang magmaneho papuntang boutique. At saka, kailan mo babaguhin ang ugali mong prinsep? Attorney He, tulungan mo ako. Ang Shen Collection Gallery na nasa pangalan mo. At ang Villa Serpos Bay ay ibenta mo lahat. Tapos maghanda ka ng kasunduan sa paghihiwalay. Nawala si Xu Tingting makukuha. Halika Gianni, dadalhin ka ni Daddy para tingnan ang relo. Size. Ginong Shen, yung relong in-order mo. Handa na po. Samahan mo po ako para tignan. ayos din ang efficiency. Pwede na para mabawi. Ewan. Anong modelo yung in-order niya? Rose gold na relo, Ginong Shen, worth 150,000. 150K lang? Shen Ziheng, talagang walang kwenta ka. Yung relong daddy ko na nasira, worth 300,000. Bibigyan mo siya ng relong wala pang 200K? Gusto mo ba talaga siyang mapahiya? Anong ginagawa mo? Bata lang si Gianni. Sasaway mo pa siya. At tama naman si Gianni. Yung relong sila ni Feng Shui ay worth 300,000. Dapat mag-order ka ng relong worth 500,000 pataas. Para bagay sa kanyang status bilang top researcher. Tingting, okay lang. Yung relo ko nasa 300K panandang pandagdag lang din. Kahilera lang okay na. Huwag mo nang pagalitan si Zaiheng. Senior, anong sinasabi mo? Kakauwi mo lang. Paano ka magsusuot ng mas mababa sa dating relo mo? Kunin mo na yung pinakamahal na relo dito sa store. Miss, sigurado po ba kayo? Nagve-verify po kami ng financial capacity. Ano ba? Nakikita mo ba asawa ko dito? Kailangan pa ba siyang i-verify? Kung magdadaldal ka, irereklamo kita. Hindi na, hindi na. Itong full dial diamond watch, limited edition, 500 piraso lang sa mundo. 5 lang dito sa High City. Lahat ng brilyante sa dial ay tunay. Presyo, 880,000. Okay naman ito. Pero 880 para kay senior. Medyo kulang pa rin. 880K kulang pa? Gaano ba kayaman yan? Sino kaya yung mayamang dalaga? Na nagpapapansin naman? Hoy, sabi ko sa'yo, may mga kliyente na bibili ng 100K panandang pandagdag na relo. Ang tagal mag-isip. Siya, 880K agad. Nakakainis talaga ang buhay. Itong relo, mas maganda nga sa nasira ko, pero hindi ito ang pinakamagandang suot ko. Sex na, dahil limited edition, ito na lang. Tulungan mo akong isuot. Bagay naman pala. Zaiheng, gusto mo ring subukan? Siguro hindi mo pa nasubukan ang limited edition na relo. Di ba?
huwag mo isiping napakamahal nito. Ang gaan-gaan nga nito, at ang ganda pa ng dating. Kuya, ang ganda naman ng relos na yan, sayang lang kung sa kanya. At kaninang umaga, nagalit pa siya sa akin, hindi ko pa siya nakakausap tungkol doon. Sige, subukan nyo lang, huwag nyo akong intindihin. Kuya, ang mahalaga ay nagustuhan mo ang relos. Huwag mo nang intindihin si Shensayen. Ting-ting, parang medyo hindi masaya si Zaiheng. Dahil kaya binilhan kita ng napakamahaling relos? Naiinggit kaya siya? Kuya, sobra naman ang iniisip mo, 880,000 lang yan. Kapag gumagastos ako ng pera niya, ibig sabihin pinapahalagahan ko siya. Dapat nga magpasalamat siya. Kung hindi lang sa ang pinakamahal dito sa store, ay 880,000 lang. Bibili sana ako para sa iyo ng relos na milyon-milyon ang halaga. Shensayen, ano sa tingin mo ang relos na to? Basta masaya kayo, okay na yun. Sech, dahil kay Ting-ting, at sa pagmamalasakit niya sa akin, tatanggapin ko na ang relos na to. Paano rin itong pagkakataon para kay Shensayen na magpakita ng kabutihan. Gianni, tingnan mo kung anong klaseng relos ito. Tumayo ka na maayos, huwag kang gagalaw. Nasaan ang magulang mo? Bitawan mo ako. Gianni, okay ka lang? Nasugatan ba ang kamay mo? Ano nangyari? Binagsak ng batang to ang mga relos. Wala. Bantayan ninyo ang pinto. Huwag ninyong palalabasin kahit isa. Opo, bakit mo tinatakot ang bata? Tinatakot mo siya? Hindi mo ba nakikita na binagsak niya ang mga relos dito sa tindahan? Hindi na gumagana ang mga kamay ng mga relos na to. Mga 500,000 piso ang nawala. Hindi ko naman sinasadya, at saka, ang pangit talaga ng kalidad ng mga relos niyo. Hinawakan ko lang, nasira agad. Mga basura lang. Tama si Gianni, kung maganda talaga ang kalidad ng mga relos niyo. Masisira ba yan sa isang bagsak lang? Lumaki siya sa ibang bansa, sana siyang malaya. Mga ilang relos lang naman ang nabasag, bakit ang laki ng ginawa niyo? Ang laki ng ginawa? Gianni, makinig ka. Dito sa Pilipinas, iba to sa Malaya at bukas na ibang bansa. Kahit hindi mo sinasadya, hindi ka rin nila papayagan ng basta-basta. Kung sinadya o hindi, pwedeng i-check sa CCTV. Nasira niya ang napakaraming relos. Ang magulang niya ang dapat magbayad. Tama na, pera lang naman ang gusto niyo, di ba? Tingnan niyo ang estado ko. Mukha ba akong hindi makakabayad? Parang hindi pa kayo nakakita ng pera. Sige, magkano lahat ang nabasag na relos? Bilhin ko na lahat. Papalitan ko ng pagsusuot si kuya. Ano? Lahat? Ang yaman naman talaga. Nabasag mo yung relo, nagkakahalaga ng 66,000. Kaya mo bang bayaran? Lahat ng relong ito, abot sa milyon. Pambili na to ng mamahaling kotse. Nga, tama ka. Ang ganda at mayaman pa. Sino mapapalad na makakapangasawa sa kanya? Swerteng-swerte talaga. Miss, sinabi mo kanina, lahat ng relong ito? Sigurado ka ba? 3 relong ito, pati yung suot niya, lahat-lahat. 2 milyon pataas. Akala ko ba mahal, 2 milyon lang. Sabihin ko sa'yo, yung nakaupo sa sofa, asawa ko yan, marami siyang pera. Kayang bilhin ang buong tindahan na to. Ay, miss, kanina, pasensya na sa abala. Huwag mo sanang isipin. Eto, humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin. Ting-ting, ang mahal naman, baka ayaw ni Zaiheng. Shensayen, bibilhan ko ng relo si senior, hindi ka magagalit, di ba? Bahala ka, basta masaya kayo. Ganito dapat ang ugali. Eto, bigyan kita ng pagkakataon mamayang gabi. Ikaw ang magpapakain sa amin. Kung masaya kami, kalimutan na natin yung nangyari kaninang umaga. Hindi na kailangan. Binigyan ka ng konting bait, nagmalaki ka na. Sa bahay, ikaw naman talaga ang nagluluto araw-araw. Ngayon, dito ka pa nagpapanggap. Zaiheng, hindi ko inaasahang magaling ka pala. Alam mo palang ang sikreto sa puso ng babae ay sa tiyan nagsisimula. Kaya pala nagpakasal sa'yo si Ting-ting, na isang napakagandang babae. Dahil naging sunod-sunuran ka, ako'y humahanga. Noong araw, ang daming nanliligaw sa akin. Kung hindi ko siya binigyan ng pagkakataon, wala siyang karapatang magsunod-sunuran. Anyway, naghahanap ka ng gulo. Mamaya magdudusa ka. Tapos na ba ang competition? May pupuntahan pa kami sa gallery. Huwag mong patagalin. Opo, tapos na. Itong 3 relo, kasama yung limited edition, 2,200,000 lahat. Pero miss, paalala lang po, kung hindi mo bibilhin, ang repair fee lang ay 55,000. Kung bibilhin mo lahat, papagawa ko agad ng resibo. Pero kapag nagresibo na, hindi ka na pwedeng umurong. Ang daldal mo. Malinaw na sinabi ko kanina. Lahat i-package. Wow, Tita Ting-ting, ang galing mo. Gusto na kita. Ting-ting, ang bait mo talaga. Pagdating ng research fund ko, tiyak, bibilhan din kita ng napakagandang relo para sa babae. Pagdating ng panahon, ipapasuot ko sa'yo, yan para mainggit lahat. Kuya, ang dami mo nang tinulong sa akin noon. Walang anuman yun. Ang pera mo, ipambili mo na lang kay Gianni. Kung talagang gusto mo akong bigyan ng regalo, ganito na lang. Ano ba gusto mong ibigay sa akin? Sabihin mo lang kay Shensihen para siya ang bumili. Sapat na yung pagmamalasakit mo. Pwede pala yun? E di bibigyan ko rin si Shenjae ng pagkakataong magpakita. Mukhang maganda, itong relo para sa babae. Ay, ang ganda. Ang galing ng taste mo. Bagong labas to sa amin. Ting-ting. Gusto mo ba? Kuya, ang galing mo talaga pumili. Gustong gusto ko tong relo. Kunin ko na to. Ang babaeng relong ito na may asul na mukha, 30,000 ang halaga. Ano ba yan? Akala mo ba hindi kaya ng kuya ko yan? Ang yabang mo.
Sige, bilisan mo na ang kontrata at mag-issue ng resibo. Miss, dito po kayo pumirma gamit ang ballpen na ito. 2,500,000, lahat-lahat. 2,500,000 lang. Parang hindi naka-experience ng magandang buhay. Maliit na halaga lang yan para sa akin. Bilisan mo na, huwag mong abalahin ang pagpunta namin ni Kuya. Sa aking pribadong koleksyon. Sage. Ito ang resibo. Gusto niyo ba magbayad gamit ang card o QR code? Shen Ziheng, bulag ka ba? Dali po tayo at magbayad ka. Huwag kang mag-assign ng oras. Magbayad. Magbayad ng ano? Shen Ziheng, huwag kang magunwaring tanga. Magbayad ka na. Sa 5 relong ito, 2 ang pinili ninyong 2. At yung 3 ay nabasag niya. Anong pinalaman ko doon? Nandito lang ako para uminom ng kape at magbasa ng magazine. May bayad ba ang pag-inom ng kape at pagbabasa ng magazine? Wala po. Sige lang po. Uminom lang po kayo ng uminom. Shen Ziheng, tama na yan. Marami akong nakita ganyan kaluhan. Nasisense ka lang. Sa Kuya, di ba? Bilang lalaki, maging mapagbigay ka. Gets mo? Magbayad ka na kung hindi. Hindi na ako pupunta sa birthday party na inihanda mo para sa akin sa linggo. Hindi ko bibigyan ng pagkakataong magpasikat. Ay, nakakaloka talaga to. Unang beses ko tumakakita ng taong walang hiya. Nagbibigayan ng regalo sa kuya. Tapos ang asawa ang pinagbabayad. Nakakaloka talaga to. Akala ko mayamang dalaga, pero hindi pala. Nagpapanggap lang na mayaman. Nakakahiya talaga. Nga naman, Miss, nakapak na po dito. Tingnan ninyo. Ano ba ang nagmamadali mo? Kulang ba ako sa pera para dito? Shen Ziheng, maging kontrolado ka naman sa selos mo. Nasa labas tayo. Hindi sa bahay. Nakakahiya ka. Wala akong pasensya ngayon para kausapin ka ng mahaba. Magbayad ka na. Kung may problema, sa bahay na lang natin kausapan. ZAANG, huwag mo nang galitin si TNG. Alam ko, dahil umuwi ako sa bansa, si TNG ang laging abala para sa akin. Naiinis ka, pero huwag mo namang. TNG mo, okay? Sa inyong 2 ko ibinubuhos ang galit ko. Nakakatawa lang talaga para sa akin. Tama na. Ayaw mo makinig ng mabuti. CJ, huwag kang umasa. Na magiging mabait ako sa'yo ngayon. Kung di ka magbabayad, ako na lang. Manager Carpo. Sage, nandito ang ES machine. di gumaganang card. Nabigo ang pag-swipe. Miss, di gumagana ang card ninyo. Hindi makabayad. Shen Ziheng, pinatay mo ang card ko. Anong karapatan ko para patayin ang card mo? Maliban na lang kung ang isinwipe mo kanina ay card ko. Shen Ziheng, ang galing-galing mo talaga. Gusto mong magpasuko ako sa ganitong paraan? Panaginip. Ito ang 2.5 milyong tseke. Palitan ninyo. Miss, walang pirma sa checking ito. Hindi ito valid. Mangyaring gumamit na lang ng ibang paraan ng pagbabayad. Kung hindi kayo makakabayad ngayon, wala kaming magagawa kundi tumawag ng pulis. Shen Ziheng, niloloko mo ako. Ang mga check-in na ibinibigay ko sa iyo ay may pirma ko. Ang mga blankong check-in na tulad nito, karaniwan kong iniiwan sa opisina ko. Bakit mo ninakaw? Wala namang silbi. Pwede mo namang hilingin sa akin. Ikaw, Ay, yung babae, mukhang maganda, pero hindi ko inaasahan. Na magnanakaw pala, ninakawan pa ang sariling asawa, para bumili ng regalo sa ibang lalaki. Talagang tanga, dahil mayaman ang asawa, hasta ng ganyan. Bumili pa ng limited edition na relo para sa senior. Nakakadiri talaga. Tumahimik kayong lahat. Hindi ko hayang sabihin ninyo, yan kay TNG. senior, huwag niyo na silang pansinin. Mga langaw lang yan. Sour grapes lang yan. Mayaman ang asawa ko, karapatan kong gastusin ang pera niya. Bibili ako ng gusto ko, ibibigay ko sa sinumang gusto ko. Hindi ko pa nga kayo pinapansin, yung kaunting pera niyo. Tita Tingting, yung relo na suot ng papa ko. Ang ganda talaga. May iba ka pang paraan. Para mabili yon? Ting, bakit hindi? Ako na lang ang magpakumbaba kay Zaiheng, para wag siyang magselos. Huwag kuya, paano ko pababayaan na mag-apologize ka sa kanya? Kasi, kapag ganoon siya, lalo akong hindi magpapatalo. Hintayin niyo. Soul 8, padala mo na dito yung gamit. Ting-ting, yung hinihingi mo. Dinala ko na. Ito ay isang blue and white porcelain vase mula sa Qing Dynasty Official King. Ang market value nito ay 3 milyon. Gagamitin ko ito para bayaran ang 2.5 milyon na utang. Okay ba sa'yo? 3 milyon na bese, pangbayad sa 2.5 milyon. Ang gandang deal yan. Akala ko ba gold digger lang siya? Mayaman din pala. Isang tawag lang, nakakuha na ng ganitong antigong-antigo. Si Dandan, ito yung binili. Nang papa ko sa auction noon at ibinigay sa mama ko. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang kunin ito nang walang paalam sa akin? Shen Ziheng, sabi ko na sa'yo, pigilin mo yang ugali mong mayaman. Huwag mong galitin si Tingting. Kapag nagalit si Tingting, mapipilitan ka pa ring lumuhod at humingi ng tawad. Saka, si Tingting ay tumutulong sa kaibigan niya. Dapat bigyan mo siya ng respeto. Yung pagkuha mo ng bese na ito para bayaran ang utang, dapat mo yan gawin. Kung may sisihin ka, sarili mo ang sisihin sa paghahanap ng gulo. Ang mga bagay ko, kailan naging concern mo para magsalita? Shen Ziheng, mabuti ang intensyon ko sa pagpapayo sa'yo. Ayaw mong makinig, kung hindi lang dahil ako ang pinsan ni Tingting, mas matanda sa'yo. Ayaw ko pa ngang magsalita ng ganito. Noon, kapag nagagalit si Tingting sa'yo, nagbibigay ka ng bag, nagbibigay ka ng alahas. Hindi ba't ikaw ang gumawa noon? Sinasabi ko sa'yo ito para sa ikabubuti mo. Kung gusto mong makuha ang tunay na pagmamahal ni Tingting, at ang pagtanggap ng pamilya namin na Tsue, dapat, mas madalas kang mag-isip mula sa pananaw niya, at isipin ang nararamdaman niya. Si Dandan, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibalik mo ito sa akin. Kung hindi, panagutan mo ang kahinatnan. Shen Ziheng,
Huwag mong bataan ang pinsan ko. Kung ayaw mong gamitin ang vase na ito pambayad, magbayad ka ng pera ng maayos. At humingi ng paumanhin kay Senior at kay Gianni. Pwede ko pang isipin na hindi kita pag-initan. Hindi ko inakalang kayo pala ay ganito kabastos. Bulag talaga ako noong una, kaya kayo. Binigyan ko ng buong puso ang pamilya Aksui. Isang gold digger na sipsip sa mayaman. Isang matandang pasaway. Ganito kayo kalantadang nananakot, mukhang masyado akong mabait sa inyo. Tatawag ako ngayon. Ang pulis para sikasuhin ito. I report ko. Hinagis mo ang gamit ko. Gusto mong mamatay ka? Zaiheng, Sino ba nagsabi sa'yo na ang daldal mo, ang tagal magbayad? Gusto kitang turuan ng leksyon. Ano yan? Gusto mo bang sa isang bata? Mang-away? Ilang taon na lang siya, anong masamang intensyon meron siya? At ngayon, ikaw talaga ang may kasalanan kung hindi ikaw. Ang tagal magbayad, makakatawag pa ako. Kay Ate Dandan para dalhin ang blue and white vase. Kung nagbayad ka ng maaga, hindi masisira ang vase, kaya ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Zaiheng, hindi ko rin alam kung bakit ginawa ni Gianni ang ganitong bagay. Hindi siya ganito sa normal. Isipin mo na lang 7 taong gulang pa lang siya. Huwag mo na siyang pag-initan, okay? Hihingi ako ng tawad para sa kanya. Senior, paano ka makikiusap sa kanya? MR Peng, huwag kang mag-alala. Itong blue and white porcelain vase ay dinala ko, si Gianni lang ang nagtulak. Sa huli, sa kamay ko ito nabasag. Huwag nang sisihin si Gianni. Kung ipipilit niya, ako ang kausapin niya. Ako ang pinsan ni Tsue. Gusto kong makita kung may lakas ng loob siya. Sige, tulad ng gusto mo. Sino ang nag-report? Officer, ako ang nag-report. Ang sekretarya kong si Dandan. Ninakaw ang blue and white porcelain vase kung nakakahalaga ng 3 milyon. Pakiusap, arestuhin niyo siya agad. Ito ang kontrata at resibo noong binili. Bitawan niyo ako, huwag niyo akong hulihin, Ting-Ting. Pinsan mo ako, tulungan mo ako magsalita. Officer, magkakamag-anak kami, wala namang. Pag nanakaw, pagkakamali lang lahat ito. Shenzahen, pakiusap, palayain niyo ang pinsan ko. Kung may lakas ka, sa akin ka, huwag mong takutin ang pinsan ko. Shen Zaiheng, huwag mo nang guluhin si Tingting. Kung hindi, kapag nagalit si Tingting at umalis sa'yo, sayang lang ang ilang taon mong pagiging simp. Binabalaan kita kung hindi mo pa siya pakakawalan. Kung naipagawa ang review sa'yo. Shen payo ko, hayaan mo ang mga pulis. Napakawalan agad si Ate Tingting. Ako na ang magpapaamo sa kanya. Magpakita ka ng magandang asal, lambingin mo siya. Tapos na to, bigyan mo na lang ako ng respeto. Sinabi ko na, di naman mahalaga ang respeto mo. Si Dandan, ninakaw mo ang aking blue and white porcelain na nagkakahalaga ng 3 milyon. Ngayon talaga kitang hulihin, mga pulis. Ibinigay ito ng tatay ko sa nanay ko. Napakaganito. Matapos itong nakawinig si Dandan, pinabasag pa niya sa batang to, totoo lahat ng sinasabi ko. Ang mga customer dito sa tindahan, pati mga tauhan, pwedeng magpatunay at yung tisi. Tama, kaming lahat ay saksi. Nakita ko mismo, yung babae ang nagdala nito. Tapos binasag ng batang yon. Kayo, puro kayo nanonood lang ng palabas. Anong pakialam niyo? Sinasabi lang namin ang totoo. Kung may kakayahan ka, ipatingin mo sa mga pulis ang footage ng CCTV. Tingnan natin kung may mali sinabi ko. Tama. Binibini, maliwanag ang mata ng madla. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Ngayon, maaari kang makipag-areglo ng pribado kay Jishen o sumama sa akin sa presinto para sa investigasyon. Shen Zihang, pag-isipan mong mabuti. Et ako ni Ting-Ting. Kung ipapasok mo ako, ang pamilya namin, hindi ka namin palalampasin. Alam ko, gusto mo lang magpakitang gilas. Kay Ting-Ting, di ba? Huwag kang mag-alala. Basta pakawalan mo ako ngayon. Sasabihin ko ang magagandang bagay tungkol sa'yo kay Ting-Ting. Hindi na kailangan. Bayaran mo ang halaga nito. O magpiyansa. Ikaw ang bahala. Shenzihang, tama na yan. 3 milyon lang, yan pa ang pinagtatalunan mo. Sobrang yaman mo, ano ba ang 3 milyon sa'yo? Kailangan ba talagang patuloy mong pag-initan to? 3 milyon lang, kung mayaman ka at mapagbigay, ikaw ang magbayad para sa kanya. Ikaw. Shenzihang, sabi ko na nga ba't ang kakaiba mo? Tigil na, huwag ka nang magpanggap. Dahil lang nakita mo si senior ngayon, kaya nagkakaroon ka ng kaba. Kaya sinasadya mo hanapin ang mali para magduda ako at mag-alala. At sumunod lang sa'yo. Pero nabigo ang plano mo. Makinig ka, Shenzihang. Ako si Xutingting. Hindi yuyuko para sa isang lalaki. Ayoko nang makinig sa pagmamalaki mo. Magbayad ka. O kaya, dalhin mo siya. Ting-Ting. Yung Shenzihang na yan, nakikipagtalo pa sa'yo. Kung talagang wala na, yumuko ka na at humingi ng tawad. Kasi sa susunod na buwan, ikakasal na ako. Huwag naman sanang magkagulo sa panahong ito. Zihang, alam kong sa puso mo. Dahil sobrang mahal mo ako, natatakot ang mawala ako. Huwag kang mag-alala. Wala talagang anuman sa amin ni senior. Huwag ka nang magselos, okay? Sa hinaharap, ang atensyon ko ay nasa pamilya pa rin. Sa birthday party sa linggo, dadalawain ako. Nasiyahan ka na? Shen Zihang, tingnan mo kung saan mo. Nadala si Tingting. Tumigil ka na habang maaga. Kung magpapatuloy ka, lalo lang. Magdidisappoint sa'yo si Tingting. Sa huli, pagsisisihan mo yan. Pagsisisi. Matagal na akong nagsisisi. Nagsisisi ako na sa loob ng maraming taon. Hinayaan kitang sumipsip ng dugo ko, kaya kayong lahat. Isa sa akin. Sumipsip ng dugo mo.
Shen Zihang, alam mo ba? Ang sinasabi mo, kung maghahanap pa ng gulo, mag-diborsyo na tayo. Sana nga. Panulat. Ito po. Ikaw naman. Ay, kayang mag-alsa ng diborsyo. Di kayang pumirma? Ipirmahan mo. Papaalisin mo ako ng walang dala? Shen Zihang, huwag ka nang magdrama. Alam kong napakahalaga ako sa puso mo. Kaya ginagamit mo itong paraan para pilitin ako. Pero sasabihin ko sa'yo, nakakainis lang yan sa akin. Makinig ka, bayaran mo agad ang bill. Kami lang away kaagad. Kung hindi mo na, ang kasulatan ng diborsyo at ikaw ang iiyak. Kinakabahan ka na, di ba? Ngayong nahalata ko na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Bilisan mo magbayad at humingi ng tawad. Kung hindi, ipirmahan ko na talaga. Shen Zhiheng, umakyat ka sa hagan na iniaalok ko. Huwag mong pahirapan si Tingting. Sech na, pribadong usapin nyo yan. Ginoong Shen, gusto mo bang ayusin ito ng mapayapa? O gusto mo ng prosesong panghukuman? Pulis, pipiliin ko. Ate, tignan mo. Takot na takot siyang hiwalayan ko. Hindi niya ako kayang mawala. Pakawalan niyo na lang siya, pulis. Narinig mo ba? Pakawalan mo na ako. Pipiliin ko ang prosesong panghukuman. Makisama siya. Si Tsuedandan ay hinihinalang nagnakaw. Malaking halaga. Sama. Bitawan niyo ako. Tingting, tulungan mo ako. Huwag akong magkaroon ng record. Tingting, Ate Dandan. Tingting, Ate Dandan. Nakakatuwa. Sarili niyang gawa, sarili niyang hirap. Ate Dandan. Huwag mo siyang payagang umalis. Ate Dandan. Binibini, napirmahan na ang kontrata. Nabayaan na ang resibo. Kung hindi ka makakabayad ngayon, hindi ka makakaalis. Aray, nananakit. Hindi mo ba nakita? Nahuli ang pinsan ko. Kung makakaabala ka sa pagliligtas ko sa kanya, sisirain ko ang counter mo. Maniwala ka. Sinira mo ang relo namin, ngayon counter pa? Ikaw. Nais mo pang manakit? Sage, tao. Sampalin silang dalawa. Apos, dalhin sa presinto. Ah, Huwag siyang saktan. Shen Ziheng. Titigil ka ba talaga at hindi ka tutulong? Sonto, mas malakas pa. Santo, siya ang target. Gusto mo maging bayani para sa maganda, di ba? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ako ay isang mag-aaral na nagtapos sa Ivy League sa ibang bansa. Isang mananaliksik mula sa nangungunang research institute sa ibang bansa. Huwag niyo akong saktan. AME. Nangungunang research institute pa sa ibang bansa? Sino ang tinatakot mo? Suntukin mo siya. Aray. Di makabayad, gusto pang umalis? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Mabuti, Manager Zhao. Ang tapang mo talaga. Santo, inawag mo pa kaming langaw? Santo. Ah, Sutingting. Sa nakaraang buhay, lubos kitang minahal. Ngunit ang kapalit ay ang aking kamatayan. Sa buhay na ito, papanoorin kitang maghukay ng sarili mong libingan. Shen Xiao. talaga bang ibebenta mo sa akin ang Shenchi Collection Mansion? At ang villa sa Repulsa Bay. Perhong prime location ito. Kahit ngayon ay may potential pa rin tumaas ang value. Kapag naibenta na, hindi ka na pwedeng magbago ng isip. Kapag nagdesisyon na ako, hindi na ako mababago ng isip. At ang villa sa Repulse Bay. Naripan ko nga ng ang dugo ko. Ano ang gagawin mo sa mga koleksyon sa museo, Shen Xiao? Ang benta ay ang gusali lang, hindi ang mga koleksyon. Lahat ng mga koleksyon ay nailipat ko na. Maaari kang pumunta sa museo anumang oras, Inazong. Salamat, Shen Xiao, sa pagpapaubaya sa iyong minamahal. Napakaganda ng feng shui ng museo mo. Sakto para sa lolo kong mahilig magkolekta. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling sabihin. Tutulungan kita. Salamat, Inazong. Masayang pakikipagtulungan. Xiao Hui, dalhin mo ang mga dating koleksyon ko sa Shenshi Collection Mansion. Ayusin mong mabuti. Gusto kong masaya si Lolo. Opo. Okay ka lang ba, Ting Ting? Nanay, ang sakit-sakit. Ay, anak ko, nagdusa ka. Nagdusa ka. Shen Ziheng, ang gago. Nakita niyang hinuli ang asawa niya. Hindi man lang tumulong. Malaki ang lugi natin ngayon. Hindi lang naubos ang ipon natin sa mga nakaraang taon. Hindi pa mailigtas si Pinsan Denden. Kasalanan lahat ito ni Shen Zion. Nagsiselos lang kay Senior. Ginawa niya to. Para lang mapilitan akong manatili sa tabi niya.
Hindi ko bibigyan siya ng gusto niya. Ting-ting. Ako ang may kasalanan. Bago pa lang ako dito. Nagdala ako ng maraming problema. Esensya na. Siguro, aalis na lang muna kami ni Gianni. Senior, anong sinasabi mo? Hindi ito kasalanan mo. Kung hindi lang ganoon kaliit ang isip ni Shen Zion, hindi tayo magdudusa ng ganito. Kasalanan lahat ni Shen Ziheng ang gago. Peng Shui, samahan mo si Tingting. Para sa akin, hindi karapat-dapat si Shen Ziheng na maging manugang ng pamilya namin. Peng Shui, graduate ka ng Ivy League. At siyentipiko pa. Ikaw as si Tingting. Tama talaga ang pagtutugma. Palayasin mo si Shen Jiaheng. Palitan mo ang kuya ko. Ipakita mo kay Shen Jiaheng na wala siyang halaga sa pamilya namin, ang mga tsue. Gianni, tawagin mo ang lolo at lola. Kumusta po lolo at lola? Ay, ang bait-bait. Katulad ni Tingting. Noong bata, ang cute-cute. Ang bait. Mabait, umuwi ka. Bibigyan ka ni lolo ng malaking sobre. Salamat po lolo. Ay, walang anuman. Tingting, ano ang plano mo? Ma, pa, nagpa siya akong bigyan. Si Shen Ziheng ng isa pang pagkakataon. Dahil ang pag-aaway niya ngayon, dahil sobra siyang nagmamahal sa akin. Masyadong possessive ang pag-ibig niya. Pagbalik ni kuya, kung makikipaghiwalay agad ako, baka pahirapan niya si kuya. Tingting, masinop ang pag-isip mo. Kuya, pa, ma, kapatid, huwag kayong mag-alala. Ang nawala sa inyo ngayon, babayaran ko ng doble, dito't hindi. 10 beses. Sage, dahil napag-isipan na ni Tingting. Bigyan natin si Shen Jiaheng ng pagkakataong magbago, pero ililipat niya ang kanyang ari-arian sa pangalan natin. CJ, Bobo ba ako sa nakaraang buhay? Bakit ko nagustuhan ang babaeng ito? Shen Ziheng, ano nang ginagawa mo? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Sabihin na. Wala. Baba na. Shen Ziheng, hindi mo magagawa. Sige na Shen Ziheng. Alam kong ang kakaibang pag-ugali mo ngayon ay dahil sobra kang nagmamahal sa akin. Pero sasabihin ko sa iyo, tama na. Galit na sa iyo ang mga magulang ko. Pinakiusapan ko sila ng matagal. Bago kanila binigyan ng pagkakataong magbayad sala. Magbayad sala. Makinig ka. Una, iligtas mo agad ang pinsan kong babae. At bayaran siya ng 1 milyon bilang kompensasyon. Pangalawa, ang birthday party ko sa pinakamagandang hotel sa Haishi, ang Kevin Hotel at humingi ka ng tawad sa akin at kay kuya sa harap ng maraming tao. Pangatlo, ilipat mo ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan sa pangalan ko. Kung magagawa mo ang tatlong ito, hindi ako pipirma sa kasulatan ng paghihiwalay. Kung hindi, tuluyan mo na akong mawawala. Swetingting, nabaliw ka ba? Gusto mo ng lahat, ako ba'y panghilingan mo? Shen Ziheng, naiintindihan ko na. Ang laro mo, dumating lang si kuya. Mag-aalala naman ako. Kasana tayo. Takot ka bang mawala ako? Tigilan mo iyang selos. Siya'y isang lalaking. Palamunin lang, di karapat-dapat selosan. Kung wala kang magawa, pirmahan mo na ang hiwalayan. Shen Ziheng, babalaan kita. Respetuhin mo si kuya. Alam kong, nahiya ka sa Patek Philippe. Kaya hiwalayan ang dahilan. Di kita paniniwalaan. Maraming tao sa Patek Philippe, di ka nag-apologize. Ngayon wala nang iba, mag-apologize ka na. At ipa-activate mo ang card ko. Pera ko yan, wala kang makukuha. At, ang museo at Villa sa Repose Bay. Tigilan mo, gawin mo ang tatlong hiling ko. O kapag pumirma ka, di mo na ako makikita. Dapat talaga siyang pahiyain. Tuwing, naisip kong gamitin ang kotse ni Shen Jiaheng at magmakaawa, nakakainis. Tama, dapat malaman niya. Na walang kwenta ang bahay kapag wala ka. Tingting, kung saktan ka niya, bilang biyenan mo, hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala, tatay, masyado lang siyang mahal sa akin. Tingting, Shen Jiaheng, baka hindi ka nabigyan ng pera dahil sa kanyang pagiging kuripot. Huwag kang mag-alala, kuya, tinawagan ko na siya. At sinabing malinaw, kung di siya papayag, aalis ako. Nagpanik siya nang marinig yon. Siyempre, magbibigay siya. Huwag kang mag-alala, kuya. Halika, ipapakita ko sa iyo ang pribadong museo ko. Sage, Tara. Mag-ingat kayo. Dahan-dahan sa paghawak, lalo na sa moon flask na binili sa auction. Tangfugi. Sage, nasa pwesto na. Sunduin ninyo si MS Zong. Ako naman si MR Zong. opo.
Woo, ang ganda ng Chinese architecture. Matalino ka talaga, kuya, kalahati ng halaga. Ng museo ay nasa gusali. Lahat ng kasangkapan ay antigo rin. Dati, nagalit sa akin si Shenzhen. Binili lang at ibinigay sa akin ang lugar na ito. Tama, kung hindi dahil sa koleksyong ito. Papatawarin ko ba agad si Tingting sa kanya? Tama. Ngayon, si Shenzhen ANG ay mas malala ang kasalanan kaysa dati. Dapat, bumili siya ng mas mahal. Hala, noong nakaraan, may nag-evaluate ng koleksyon natin. Sinabing lampas 50 milyon na ang halaga. Sige, kung ngayon ang regalo ni Shen Deng sa atin, ay dapat lampas 50 milyon. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Halika na, ate, pasok na tayo. Sige, pasok na. Boss Shen. Boss Shen, nakolekta at naayos ko na. Pinasyawa ang tulong namin ng pamilya. Ang iyong mga ari-arian, gaya ng kotse, mamahaling relo at antigo. Magaling, isang paagad ang kaso. Gusto kong isuka nila ang lahat ng kinain nila at mabulok sa bilangguan. Aray. Ate, bago ba ang mga ito? Hindi, akala ko kayo ang bumili. Paano nangyari ang dami nito? Milyon-milyon ang halaga nito. Ah, naiintindihan ko na. Yes, Shen Deng. Ang nagpadala nito para magpasikat sa atin. Matigas ang bibig niya, pero mabait naman ang puso. Tingnan mo, nang hingan ko siya, agad siyang nagbigay. Kaya pala alam niyang mahilig ako sa antigo. Kaya madalas niya akong binibigyan ng mga painting at dekorasyon. Mukhang, nagsisisi na siya. Humihingi siya ng tawad. AME, pangarap lang niya. TNG, ngayon, huwag mong agad siyang patawarin. Kung hindi, lalabanan pa rin tayo niyan. Ang galing ni Shen ANG sa mga laro. Ang galing niya talaga. Ang simpleng laro niya, nakikita ko agad. Kuya, tingnan mo, kunin mo ang gusto mo. Ang bait mo talaga, TNG, ete. Pwede ko bang ibigay ito sa kaibigan ko? Kunin mo lang, kung kulang, papabili ko ulit sa kanya. Sige, ang singsing na ito, parang mula pa sa panahon ni Qianlong. Balang araw, pupunta ako sa tindahan ng antigo para ipa-evaluate ito. Ang ganda ng Jedi na ito, ilalagay ko sa tabi ng kama ko. Jayani, tingnan mo, maganda ba ang hikaw na ito? Maganda. Binigay sa iyo ng tiyahin iyan, pwede mo nang isuot paglaki mo. Salamat, tiyahin. Sa ngalan ng mga antigong ito, Tingting, kung kaya niyang mabilis na, may ligtas ang pinsan mo at ilipat ang lahat ng ari-arian niya sa pangalan mo. Pwedeng ipagpatuloy ko pa rin siyang maging manugang ng pamilya nating Tsue. Sige, tatay. Kung papayag siya sa 3 kondisyon ko, pwedeng bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Aba, ano ito? May takip pang tela. Wow! Ang ganda-ganda ng bote, mukhang napakamahal. Hindi ko inakala, itong si Shen Jiaheng, marunong palang mamili ng regalo. Ito ay hugis buwan na boat. Mukhang mula sa dinastiyang Qing. Ganito kalaki ang bote noong King. Milyon-milyon ang halaga nito. Parang pamilyar sa akin ang hugis buwan na bote na ito. Nakita mo na ba ito, senior? Napanood ko sa balita noong isang araw. Tungkol sa pinakabagong auction, ang bote na ito, parang iyon ang pangunahing item doon. Hugis buwan na bote mula sa panahon ni Yongsheng, nabenta sa 13 milyon. Aray! Marunong pala itong si Shen Jiaheng. Pinaghirapan pa niya para mapasaya tayo. Mabuti naman, kung ganito ang regalo niya sa akin, may malasakit pa rin. Ang dami mong alam, senior. Hindi nga kataka-taka. Graduate ka pala ng Ivy League. Ero, Ano? parang peke ang hugis buwan na bote na ito. Narinig ko sa auction. Isang mayamang dalaga ang bumili ng bote na ito. Imposibleng si Shen Jiaheng iyon. At tignan mo ng mabuti ang bote. Ang bibig at ibabaw nito, halatang may ginawa. Siguro. Peke lang ito na nagkakahalaga ng ilang daang piso. Ano? Nagpanggap lang si Shen Ziheng para magbigay ng peking antigo sa mga magulang ko. Nakakainis. Sino ang naglakas loob sa kanya na lokohin ako ng peking antigo? Talagang walang kwenta itong si Shen Jiaheng. Kung pek ang hugis buwan na bote, edi lahat ng tingin nating ito ay pek rin. Buti na lang nandito si Peng Shuai. Kung hindi, naloko na tayong lahat ng lalaking iyon. Mabuti ang ibinibigay ng mabuting tao. Tama ang sinabi mo, Gianni. Nagpadala ng peking antigo sa pamilya Xu. Mukhang ayaw na niyang mabuhay. Basagin natin lahat ito. Basagin lahat. Beck, Hoy, Boss Shen, may problema. Pamilya ni Tsui Tingting. Pumunta na sa Shen Collection Museum. ano?
Ang kulit talaga ng pamilyang ito. Huwag nating hayaang magkagulo sila kay Miss Song. Pupunta na ako dyan. Ligtas na na-deliver lahat ng koleksyon. Tapos na rin ang pag-ayos ng museum. Mabuti. Basta masaya ang lolo ko ngayon. Abangan nyo ang premyo. Salamat, Miss. Nasaan ang lolo ko? Sinundo na ni Ai Xiaohui. Sige, sumakay muna tayo. Lolo, tingnan nyo. Ito ang collection museum na binili para sa inyo ni Miss. Ayos. Mabait talaga ang apo kong ito. Miss, alam niyang mahilig kayo magkolekta. Kaya may sorpresa pa siya para sa inyo. Naku, ang apo ko. May sorpresa pa para sa matandang tulad ko. May sorpresa pa daw. Siyempre naman, kayo ang pinakamamahal ni Miss. Tara, pasok tayo at tingnan. Hayop na Shen Zaiheng 2. Nagbibiro ba siya sa amin? Walang modo. Ngayon, bibigyan natin siya ng leksyon. Anak, nakakairita ang basong ito. Basagin mo. Basagin mo. Sag. Tigil. Huwag ninyong basagin ang moonjar na ito. Panahon pa ito ni Emperor Yongsheng. Napakahalaga. Sino ka, matanda? Huwag kang makialam. Amin ito, Pamilya Xu. Gawin namin ang gusto namin. Matandang to, umalis ka dyan. Ano ang sinasabi ninyo sa lolo? Alam nyo ba kung sino siya? Bahala na kung sino siya. Wala kayong karapatang magsalita dito. Tuloy lang ang pagbasag. Huwag. Ang kulit. Lolo, ayos lang po ba kayo? Huwag ninyong basagin ang banga. Umalis kayo. Anong gagawin mo? Regalo ito ni Miss para sa lolo. Kapag nasira mo ito, kayang-kaya mo bang panagutan? Ikaw, nagbabanta ka sa akin? Ngayon, talagang ibabagsak ko ito. Huwag. Tapos ka na. Hindi kayo palalampasin ni Miss. Ang aking Bao Yuping. Bakit mo ginawa to? Alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang Bao Yuping na to? Nang bilhin to, mahigit 10 milyon na ang nagastos. Ngayon, sinira ninyong lahat. Peke lang yan, mga ilang daang piso lang yan, kayong dalawa. Talagang pinagkaguluhan pa. Peking antigo ang sinira ko. Yung glazy, yung hugis. Tulad ng Yongsheng Bao Yuping. Ayo ang walang alam. Lolo, tingnan mong mabuti. Siya, top graduate ng Ivy League. Galing sa pinakamahusay na research institute sa abroad. Eksperto rin sa mga antigo. Kanina pa niya nakita na hindi purong glaze ng bote, peke yan. Mga ilang daang piso lang yan, kayong mga mababang uri na hindi nakakita ng tunay, akala ninyo totoo. Tama, sa mga auction at exhibit ng antigo sa abroad. Madalas akong sumali. Hindi ako nagkakamali. Mga tanga. Hoy, lolo, saan ka ba galing? Pribadong koleksyon to, hindi lugar. Pa sa mga tulad mo mahirap. Nga, paano kayo nakapasok? Mga guard, manager, nasaan sila? Pagbalik ko, papalisin ko silang lahat. Nagtataka pa kayo kung paano ako nakapasok. Bakit ako? Nandito sa koleksyon. Ako nga ang nagtataka kung paano kayo nakapasok. Bakit kayo nandito sa aking koleksyon? Ang koleksyon mo. Lolo, tama ba ang narinig ko? Nababaliw ka na ba? Pakinggan mo. Ang pribadong koleksyong ito, pag-aari ng pamilyang Xu. Pwede kitang ipaaresto sa pagpasok sa pribadong lugar. Ang koleksyong ito, pag-ari ng matanda. Kailangan ko pang pag-isipan ang proyektong to. Miss, may problema. May nang-aki sa matanda at kay Ate Xiaohui. Ano? May iba pa akong usapin. Hanggang dito muna. Mang-api sa pamilyang Zhong. Hindi na siya makakauwi ng buhay. Lahat kumuha ng armas. Sumama kayo sa akin. Opo. Ang koleksyong ito, regalo ni Miss sa matanda. Tapos na ang transfer papers. Transfer ng aking koleksyon, hindi ko alam. Kayong dalawa. Scammer ba kayo? Nagtutulungan para lokohin kami? Ang koleksyong ito, kay Shen Zaiheng. Pa sa pamilya nating Tsue. Kayong dalawa, umalis na kayo. Ting-ting, alam ko na kung ano ang nangyayari. Ang dalawang ito, malamang, ay mga artista na inarkila ni Shen Zaiheng. Sila ang nagpasimula ng gulo, at pagkatapos, nang hindi na natin kayang kontrolin. Si Shen Zaiheng ang magiging bayani para iligtas ka. Pa makuha ang puso mo. Talagang masamang balak ni Shen Jaiheng. Gumamit pa ng ganitong mababang paraan laban sa atin. Kailangan nating papanagutin siya, magmamakaawa siya sa atin. Sasabihin ko sa inyo, ang gallery na ito ay binenta sa amin ni Boss Shen. Sabihin mo kay Shen Saiheng. Walang epekto sa akin ang mga pakana niya.
Kung maglalaro siya ulit ng isipan, hindi ko siya palalampasin. Ang yabang. Darating na ang apo ko. Pagdating niya, magdudusa kayo. Bantaan mo pa kami? Tumigil ka. Subukan mong hawakan ulit ang lolo ko. Anong kayabang-yabang mo? Baka magkakasama kayo? Sasabihin ko sa iyo, lupain ito ng pamilya nating Tsue. Gagawin ko ang gusto ko. Mukhang kailangan mo ng leksyon. Hiya, aray, Tatay, okay ka lang ba? okay lang, kaya pa na matandang buto ko to. Handa akong makipaglaban hanggang dulo, Lola. Sino ka ba talaga? Bakit ka nagwawala sa gallery ko? Xiaohui, samahan mo muna si Lolo sa ospital. Ako na ang bahala dito. Halika na, Lolo. Hinawaan ang lolo ko. Gusto niyong mamatay? Palibutan sila. Walang dapat makaalis. Ano ang gagawin niyo? Kanina mo pa tinatanong kung sino ako, di ba? Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Siya ang ating Zhong family yung miss, si Zhong Yuiki. Ano? Ikaw ang young miss na si Zong. Yung mabagsik ang pamamaraan, may-ari ng gintong bundok. Ang tagapagmana ng pamilyang High Triad. Ang anak na babae ng pamilyang Zong. Tama, ako si Zhong Yuiki. Kanina, hinawaan ninyo ang lolo ko. Galit na galit ako ngayon. Bawat isa sa inyo, mag-iwan ng isang binti. Hoy, sandali, Miss Zong. Sa tingin ko, may pagkakamali sa pagitan natin. Ang paghawak namin sa lolo mo at sa sekretarya mo, mali kami. Humingi mo na ako ng pagmangin. Umuwi ang daw yun, wala kang gulo. Pumasok sa pribadong galeri ko, nag-ingay. Mali rin naman sila, di ba? Tama, ito talaga ang collection gallery. Ito ay sa pamilya namin, ang mga Tsue. Biglang pumasok ang dalawang estranghero. Kahit man lang manapag kami, ay depensa lang iyon. Hindi dahil ikaw si Miss Zhong, ay pwede kang mang-api. Sabi mo, sa pamilya ninyong Tsue ang gallery na ito. Regalo ito ng asawa ko sa pamilya namin. Ipakita mo sa kanya. Nakita mo na, kaninong pangalan ang nakasulat? Paano mangyayari iyon? Shen Zaiheng. Ilan ako siya ko. Ano? Ibinenta ni Shen Zaiheng ang gallery? Anong ibig sabihin niya? Ano ang gusto niyang gawin? Ayaw na ba niyang maging manugang ng pamilya namin, ang mga Tsue? Wala na bang pagtutol? Isang binti bawat isa, simulan na. Sandali, Miss Zhong, tungkol sa bagay na ito. Pwede nating pag-usapan ng maayos. Magpapakilala ako si Feng Shui. Graduado ako ng Ivy League at isa rin akong dalubhasa sa pananaliksik mula sa nangungunang instituto sa ibang bansa. Siguro naman, dapat mong bigyan ako ng konting respeto. Bigyan ka ng respeto. Sino ka ba? Bakit kita bibigyan ng respeto? Hinampas mo ako. May green card ako ng ibang bansa. Ako ay dayuhan. Ay, hinampas kita at hinayaan kong mabuhay ka, mabait na ako. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Ikaw, barbaro ka. Naglakas loob kang magsalita na masama sa aming miss? Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Sontukin. Tatay, Tigilan niyo. Huwag niyo sa ko. Tumigil na kayo, Miss Zong. Magkano ang gusto mo? Bayaran namin lahat. Gusto niyo ng pera para maayos? Sek, bilangin natin kung ilan ang nasira niyo. Ang mga kuwadro at sulat kamay na ito mula sa Ming Dynasty, 50,000. Ang Baoyuiping na sinira mo, 13 milyon. Ang mga basag na kagamitan sa tsa, 1.5 milyon. Ang mga kwintas at hiyas na pinagsama-sama, 18 milyon lahat. Bayaran mo. O, sabi mo double ang babayaran mo? Ibig sabihin, 36 na milyon. Pera, ngayon na. Miss Zong, pwede pa bang pag-usapan? Hindi ko inakala napakamahal pala ng mga bagay na ito. Hindi mo inakala, pero binalibag mo naman? Sigish, nagbago na ako ng isip. Ayaw ko na ng mga binti nyo. Lahat, makinig kayo sa utos ni Miss. Suntukin silang lahat. Kahit anong mangyari, okay lang. Ipapaalam ko sa kanila, ang kapalit ng pag-alipusta sa pamilya Zhong. Sugod. 3 beses, babayaran ko ng triple. Kasama ko enchanted. Sobrang yaman niya, huwag kang mag-alala, darating ang pera bago magbukas. Kung si Shen ang magmamakaawa para sa iyo, maari kong hindi na ito ipagpilitan. Magmamakaawa para sa kanila. Karapat dapat ba sila? Shen Zidane, sa wakas lumabas ka rin. Masaya ba ang lahat ng ginawa mo? Anong kinalaman ko dyan? Huwag kang magkunwari. Hindi ba't ikaw ang may pakana ng lahat ng ito? Una mong ipinagbili ang galeri kay Miss Zong. Para magkagulo kami sa kanya tapos sa huling sandali. Ikaw ang magiging bayani para iligtas siya, para magpasalamat kami sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, sayang lang ang pagod mo. Shen Zhang, kawawa ka naman. Gamit ang ganitong hamak na paan para makuha ang puso ng ate ko. Bilang lalaki, nakakahiya ka. Ang imahinasyon ninyo. Ay talaga namang malawak. Shen Zhang, kung gusto mo pa rin, maging manugang ng pamilya Tsue. Dapat mong pagbutihan ang pagpapalapit sa amin. Huwag ng mga walang kwentang gawain. Dapat kang magpabango sa amin. Sigurado magiging mabuti ang pakikitungo namin sa iyo. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa. Ang manugang ng pamilya Tsue, kahit sino na lang ang gumusto. Hindi ba't may handa ng kandidato? Siya na ang gawin. Ako?
Shenzai, hanggang ngayon, naiinggit ka pa rin kay Senior. Shen Zaang. Ama lang na naawa ako kay TNG. Pero hindi mo dapat dahil sa akin. Ay sadyang idinisenyo ang buong pamilya ni TNG. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba. Si Senior, buong puso niyang iniisip ako at ang pamilya ko. Samantalang ikaw, sarili mo lang ang iniisip mo. Ginagawa mo ang lahat para makuha ang puso ko. Walang pag-consider sa nararamdaman namin. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo maayos ang usapin kay Miss Zhong ngayon, at bilhin ulit para sa akin ang gallery. Kung hindi, Daffy, hindi ko nagagamitin ang kotse mong binili sa akin. Tingnan natin kung paano mo ako papabalikin. Hindi ko alam kung saan mo nakuha. Ang biglaang kumpiyansang yan. Totoo ang sasabihin ko. Sa tingin ko, nakakadiri na ang pagtingin sa'yo. Ikaw, TNG, huwag kang magalit. Pahupain mo ang galit. Huwag kang mag-init ng ulo sa kanya. mabuti, Shenzai. Matagumpay mong inis ako, sabi ko sa'yo. Kung hindi mo ito ayusin ngayon, hindi ka makakalabas ng pintuan. And no, lahat ng pinsala ngayon ay babayaran ni Shenzai. Kahit 5 beses o 10 beses, sabihin mo lang. Kung may galit ka, sa kanya mo ibuhos. Shen Xiao. Maganda ang itsura mo, mabait at matalino sa negosyo. Pero ang paningin mo, ang layo ng hindi lang isang bituin. Emma Zhong, pasensya na sa kahiyan. Noon talagang pangit ang paningin ko. Pero ngayon, malinaw na ang nakikita ko. Alam ko na ang kasamaan ng tao, hindi na ako muling mahuhulog sa mga kamay ng ganyang tao. Shen Xiao, may pagkakaibigan ang mga magulang natin. Kung ibibigay mo sa akin ang 2 mahalagang lupain, malaking utang na loob ko ito sa'yo. Kahit na kinainis nila ako ngayon, kung hihiling ka, pwedeng palampasin ko ito. Shen Zaiheng, anong hinihintay mo? Sabihin mo na sa kanya na pakawalan kami. Emma Zhong, mga taong ganito, puro pagsipsip lang. At walang utang na loob, talagang ayaw kong maging mabait ka sa kanila at hindi ko sila tutulungan. Kaya ang ginawa nila, sila ang bahala. Sa sinabi mo, mas madali na ang gagawin ko. Shenzai, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang pinakamagandang paraan para humingi ng tawad, ayusin mo ito. Nang mabilisan para sa akin. Ayaw mong gumalaw. Emma Zhong, ang ugat ng problemang ito ay dahil kay Shenzai, na ipinagbili na walang paalam ang museo ng pamilya Xu. Lahat ng ito, siya ang nag-umpisa. Kahit bugbugin, paralitiko o putulin ang mga paa at kamay. Wala kaming reklamo kahit patayin. Hindi ako magre-report sa pulis. Sweating Ting, wala ka talagang hiya. Ginagamit mo ang pera niya para buhayin ang buong pamilya mo. Tapos gusto mo pa siyang patayin, ang plano mo ay talagang malinaw na malinaw. Emma Zhong, hindi mo alam. Tama na, mabait si Shen Xiao, ngunit ako ay hindi mahina. Ikaw ba yung gusto mong saktan ang lolo ko? Hawakan siya. Bagbugin ninyo. Huwag. Tigil. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Bitawan ninyo. Shen Zaiheng, hindi mo pa papapayuhan si MS Chong. Kung magpapatuloy pa ito, wala nang pag-asa ang pagbalik mo sa pamilyang Sue. Tigil na, Shenzai. Sobra na ang ginawa mo. Maghihiwalay na tayo. Sige, di mo ba pinamahan yung kasulatan sa hiwalayan noon? Bigyan na lang kita ng panibago. Boss Shen, isip-isipin mo mabuti. Shen Zaiheng, kapag hiniwalayan mo ang anak ko, hindi ka na muling papasukin sa aming tahanan. Tama. Napakagaling ng anak ko. Kapag iniwan mo siya, talagang malaking pagkakamali yan sa buhay mo. Tulad ko, maganda ang katawan. Maganda ang mukha, saan man ako pumunta, gusto ako ng lahat. Kapag hiniwalayan mo ako, pag nakakita ako ng mas mayaman, mas makapangyarihang asawa, magsisisi ka. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisisi. Kayong mag-anak. Lumayo kayo. Tumahimik ka. Ganito ang trato mo sa akin. Dati-rati, sinasabi mong mahal mo ako. Nagsisinungaling ka na pala? Ginastusan lang kita ng kaunti. Namili lang ako, ano ng problema? Pinag-iinitan mo pa yan? Talagang isang hamak na mayamang walang kwenta. Hindi ka karapat-dapat sa tunay kong pagmamahal. Hamak. Bakit hindi mo tingnan? Ang mga mamahaling gamit mo. Pati alahas mo. Black card mo, akin yan. Pati mamahaling kotse mong minamaneho. Mamahaling relos mo, bag mo, hindi ba pera ko ang pinambili? Kayong mag-anak kumakain, gumagamit, nakatira sa pera ko. Tapos ang lakas ng loob mong sabihin hamak ako. Ikaw, Alam kong gusto mong tulungan kita sa problema mo. Ganito, pirmahan mo ito ngayon, makapag-isipan ko. Payagan kang bigyan ng pagkakataon ni Emma Zhong. Alam ninyo ang kakayahan ko. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ni Shen. Kayong mga walang kwentang to, isa't isa, walang makakaalis. Hindi lang dapat bayaran ang 18 milyon, kundi mag-iwan pa ng isang paa. Ting, wala akong kakilala rito. Ting, alam mo, matalino ako. At isa pa akong top research talent. Hindi ko pwedeng mawalan ng isang paa. Ting, baka naman, kausapin mo ulit ng maayos si Shen Zheng. Matagal siyang sunod-sunuran sa'yo, basta magpakumbaba ka lang. Siguradong magpapakatuta ulit yan sa atin. Tama, Ting. Lampasan muna natin ang problema ngayon. Hintayin natin maayos niya si MS Chong. Pag-usapan natin kung paano makuha ang kanyang mga ari-arian. Sa oras na iyon, tingnan natin kung matapang pa siya. Huwag muna pansinin ang kahihiyan.
Kung magpapakita ka lang ng konting kabaitan sa kanya, sigurado magiging katulad pa rin siya ng dati. Sumusunod sa lahat ng gusto mo. Ting-ting, pesensya na sa'yo. Para sa inyong dalawa, handa akong labanan ang sarili kong kagustuhan. Zaiheng, alam ko sa puso mo. Laging napaka-espesyal at napakahalaga ko. Sa panahong ito, hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Kasalanan ko yon. Masyado akong lumalapit kay Senior. Kasalanan ko rin yon. Pwede bang dahil sa akin? Payagan mo si Inge, Zong, na patawarin kami? Kapag naayos na ito, pangako ko, mas magiging mabuti ako sa iyo sa hinaharap. Huwag ka nang magdrama. Nakakadiri. Ayaw mo ng mabuting pakikitungo, gusto mo ng masama? Sabihin ko sa'yo, kung hindi mo agad kukunin ang oportunidad na ito ngayon, wala nang iba. Bigyan mo siya. Pirmahan mo na ngayon. Pag-isipan ko. Napayagan ni Enya Zong na patawarin ka. Ganito na ako, nagpapakumbaba para humingi ng tawad sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Kailangan mo gawin. Ganito ka-awkward ang sitwasyon. Pirmahan ang divorce papers. Sige, pipirmahan ko. Pero sabihin ko sa'yo, ikaw nag-isa na ang kasuang sa paghiwalay. Huwag ka nang umasang hihingi ako ng tawad sa'yo. Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo at ang tanga-tanga mo. Akala mo gusto pa kita. Sabihin ko sa'yo, sa impluensya ko sa Haishi, maraming gustong maging Irashen. Tulad mo, walang silbi at duwag. Rich kid na walang kwenta. Sabihin ko sa'yo kung wala ako. Malulugi ang pamilya mong Shen. Pirmahan mo na ngayon o alis ako at magkita na lang tayo sa korte. Sige, pipirmahan ko. Pero sabihin ko sa'yo kapag napirmahan ko na to. Huwag ka nang umasang makikipag-ayos ako. Masaya ka na ba? Sutingting mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Attorney He, alis na tayo. Hinto. Gusto niya nang umalis kahit hindi pa naaayos ang problema? Ang sinabi ko ay, pag-iisipan kong payagan ni Enya Zong na patawarin kayo. Pero kanina, mas mabuti kong naisip, hindi niyo ipinakita sa akin ang inyong sinseridad. Kaya nagbago ang isip ko. Na pala, ang villa sa Qianshuiwan. Naibenta ko na kay Enya Zong. Kung pupunta pa kayo doon, baka masaktan pa rin kayo. Kaya mag-ingat kayo. Sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ibalik mo ang 18 milyon ko. Kung hindi, gagawin kong wala ang pamilya Tsue. Palabasin nyo ang mga basurang ito. Ikaw ang may kasalanan, masamang tao ka, papatayin kita. Gianni. Doktor. Doktor, nasugatan ang binti ng anak ko. Tingnan mo agad siya. Sige, ayusin ko ang pagsusuri. Sumama ka sa akin. Hoy, doktor, nasugatan din ang anak ko. Tingnan mo naman. Si Xiaoshang ang hip. Ikaw ang mag-check sa kanya. Sage, dito na. Sumama ka sa akin. Hoy, sandali. Graduate ka ba ng doktorado? Sa ibang bansa ka nagdoktorado, di ba? Hindi. Hindi pwede. Kunin nyo ang pinakamagaling. Doktor na galing sa ibang bansa. Yung medisina dito sa atin. Hindi ako naniniwala. Dapat doktor galing sa ibang bansa lang ang paniniwalaan ko. Ang hep namin ang pinakabatang doktor dito sa ospital. Napakagaling niya. Hindi pa rin. Napakadelikado ng anak ko. Dapat ang pinakamagaling na doktor at pinakamahal na gamot ang gamitin. Kung hindi, kung may mangyaring masama, kayo ba ang sasagot? Ikaw. Ako ay top tier na research talent at may green card at trabaho sa ibang bansa. Kung hindi nyo susundin ang sinasabi ko, Magpapagamot ba kayo o hindi? Kung hindi, huwag nyo nang istorbohin ng iba. anong klaseng ugali yan? Doktor, magpapagamot kami. Senior, ang importante ngayon ay i-check ang sugat ni Gianni. Kung matagalan, baka magkaroon ng konfusyon. Huwag kang maalala. Aandaran namin sila dito, hindi sila makakagalaw. Sage, Sumama ka sa akin. Walang problema sa buto. Muscle lang ang na-strain. Bigyan kita ng gamot. Ipahid mo lang pag-uwi. Gagaling na yan. Huwad na doktor. Ang sakit-sakit ng binti ko. Paano naging walang problema sa buto? Ang baba ng kalidad ng ospital nyo. Hoy, batang to. Marunong ka bang magsalita? bakit mo sinisigawan ang anak ko? Tama naman. Ang sinasabi ng anak ko, di ba? Ang baba ng kakayahan. Ang laki naman ng ulo. Wala man lang medical ethics. Ang layo sa mga doktor sa ibang bansa. Kung magaling kayo, sa ibang bansa na kayo magpagamot. Huwag nyo nang sayangin ang oras ko dito. Paano nagsasalita ang doktor? Naniniwala ka ba o hindi? Ang tawag sa telepono mula sa akin ay magbigay sa'yo. Kailangan mong humingi ng paumanhin sa aking anak na babae ngayon. Si Shen palaging order. Lahat ng kumpanya sa ilalim ng Shen Group. Prohibit mula sa pagtanggap ng mga tao ng sweating team at B. Kung makahanap ka ng ilang tao, mangyaring palabas ka agad sila. Okay, nakuha ito. Pasensya ako. Narito tayo, ang Shen Group. Shen, ang pribadong ospital nito, palaging iniutos. Ilagay kayo sa blacklist ng grupo ng security. Labas sila dito. Ano ang ginagawa mo? Pumunta. Huwag mo akong hawakan. Mabilis, Chief Shen, sa ilalim ng Shen's Group. Lahat ng mga negosyo ay alam. Sweating at iba ay nakalista sa kadiliman. Makikita ko kung ano ang kanilang ginagawa. At tawag lamang ng sekretarya ni Miss Chong. Imbitahan ka sa kanyang kapakanan ng kanyang pinsan sa linggo. Alam ko tungkol sa koleksyon na ito.
Pasensya ako, Miss Song. Kunin lamang ang pagkakataon na ito upang makabayad sa regalo. Ikaw at ako ay pupunta sa mall at mag-order ng cake mamaya. Pagkatapos pumili ng ilang regalo. Okay, Lumalakad, lakad. Manatili sa akin. Huwag mong hayaan mo akong makita mo muli. Ikaw na bunch ng mga masakit na guards. Dare ako upang bully ang aking ulo. Kapag ang aking anak na babae ay nakakakuha ng grupo ng Shen. Buksan mo ang isa. Ang Shen Jiaheng na ito ay masyado. Gumagawa ng mga bagay, kaya ganap pa rin kaming hinihimo. Hayaan sa akin ang mukha na kung saan may lagay ang mas matandang kapatid na babae. Kami ay off-limits sa teritoryo ni Shen ngayon. Ang Shen Jiaheng na ito ay hindi magiging seryoso, ba? Hindi, sinusubukan lamang niya na takutin kami. Pagkatapos tayo ay nasa harap ng mismo ngayon. Hindi na maaaring isave ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang skin. Normal ang galit. Bueno, may kahulugan ito, tao. Walang mas mahalaga kaysa sa mukha. Gusto mo siyang maging totoo. Kumuha ng pulso ni Miss Song. Maaari ba tayong umalis ng ligtas? Pinapayagan namin sa kanya. Nawala 18 milyong. Tama ka, Ete. May punto ka. Ganun nga siguro ang nangyari. Ang lalim ng pinaglalaruan nitong si Shen Jiaheng ay, Tingting, huwag mo siyang basta-basta patawarin. Huwag kang mag-alala, pag-iinitan ko muna siya ng ilang araw. Tignan natin kung hindi siya lumuhod at mamaawa sa aking parumi. Ang sama ng araw ko ngayon. Tara, sa Hijin Mall tayo. Mag-shopping tayo ng maayos para matanggal ang lahat ng malas. Tama, tara na. Welcome po. Ano pong kailangan ninyo? Gianni, anong damit ang gusto mo? Pumili ka. Size. Ito, pati ito, lahat gusto ko. CJ, Miss, ipapak mo na lahat ng damit sa rack na ito. I-deliver mo sa address na ito. Ah, Sige po, walang problema. Salamat, Tita Tingting. Gusto ko rin ng laruan. Sige, walang problema. Anong laruan ang gusto mo? Gusto ko ng Barbie doll, pati si Princess Elsa. Ipak mo na rin si Princess Elsa at ang Barbie doll. So yung i-deliver sa address na ito. Sige po, ako na ang bahala. Salamat, Tita Tingting. Walang aman. Magandang araw po. Ano pong may tutulong ko? Ipak mo na lahat ng suit na kasya sa kanya. Lahat. Tingting, nahihiya naman ako. Kuya, huwag kang mahiya. Maganda ang quality at style ng suit dito. Siguradong ang gwapo mo kapag suot mo ito. Tingting, ang swerte ko talaga. Sa pagkikita natin, kapag nakuha mo na ang assets ng Shen family, tutulungan kita mag-manage. Gagawin kitang pinakamayaman at pinakamagandang babae sa Haishi. Kuya, ang bait mo sa akin. Miss, hello po. Lahat ng mga binili ninyo, napak at nailagay ko na po sa sasakyan. Kung magbabayad na po kayo ngayon, may deliver ko na po agad. Na yung debit card ko. Pinahinto ni Shen Jiaheng. Gamitin mo muna yung sayo. Failed ang pag-swipe. Paano nangyari to? Kakagamit ko lang nitong card na to para magpa-load sa salon. Gamitin mo ito, walang limit ito. Failed ang pag-swipe. Heto, subukan mo ito. Failed ang pag-swipe. Pasensya na po kayong lahat. Yung 3 card ninyo, lahat ng card, hindi gumana. Mag-ibang paan ng bayad na lang kayo. Paano nangyari yan? Kahapon lang, ginamit ko itong card para manlibre ng pagkain. At saka, yung card na to, galing to sa briefcase ni Shen Jiaheng. Kinuha ko lang. Paano naging walang laman to? Ang weird talaga. Yung 3 card namin. Bigla na lang hindi gumagana. Sino ba ang may gawa nito? Tatawag ako sa bangko. Tanungin ko kung anong nangyari. Si Shen Jiaheng to. Halika, Erto. Bakit mo? Pinatigil ang card ng mga magulang ko. Ano ba yan? Sa loob ng mall, ang ingay nyo. Itatanong ko sa'yo, ikaw ba ang nagpatigil? Ng bangkong card ng tatay, nanay at kapatid ko. Sasabihin ko sa'yo, wala akong karapatang patigilin ang card ng iba. Pero ako, kamakailan lang pinatigil ko. Ang mahigit 10 card sa pangalan ko. Baka naman. Ang pamilya mo, ang card ko ang ginagamit. Pero ako palang ginagastos niyo lahat. Shen Jiaheng, anong ibig mong sabihin? Pinakasalan mo ang anak naming si Tingting. Dapat lang na gumastos ka para sa amin. At saka, ang pera mo, dapat ay pera na ng pamilyang Chue. Totoo yan. Sabi nga sa internet, kung saan ang pera, doon ang pag-ibig. Kung mahal mo si Tingting, dapat maluwag ka rin sa amin. At saka, manugang ka na ng pamilyang Tsue. Ganito ka mag-alaga sa biyenan mo. Hindi ka ba nahihiya sa ibang tao? Mga ulol kayong dalawa. Matagal na kaming diborsiyado ng mahal niyong anak. At wala na akong kinalaman sa inyong dalawang matatanda. MS Tsue, kailangan kitang paalalahanan. Ayon sa kasunduan sa diborsyo, umalis kang walang dala. Kung ikaw at ang pamilya mo, gagamit pa ng pera o gamit ni MR Shen, pananagutan ninyo yon sa batas. Umalis nang walang dala? Tingting, totoo bang nakasulat sa kasunduan mo yon? Ma, huwag kang mag-alala. Para lang to. Sa paraan niya para pilitin akong makipagbalikan. Ginagawa niya to para malaman ko kung wala siya. Wala akong magagawa para bumalik ako sa kanya. Shen Jiaheng, dahil sa pagmamahal mo, hindi na kita pagtatalunan. Ipabalik mo agad ang mga bangkong card namin. Ibalik mo agad. Naabala ang paglilibre ko. Hindi kita patatawarin. Umalis na kayo. Huwag niyong abalahin ang mahalagang gawain ko.
Nahihiya na ako para sa inyo. Pwede bang respetuhin mo naman si Tingting? Kahit hiwalay na kayo, dapat ibalik mo pa rin ang perang para kay Tingting. Ang parte ni Tingting, ibalik mo sa kanya. Bilang lalaki, paano mo pinaalis ng walang dala ang babae mo? Paano mo nagawang alisin siya ng walang dala? Ang buong pamilya nila sa pera ko umasa sa loob ng maraming taon. Wala siyang perang sarili. Saan galing ang pera niya? Shen Zayhen, aalis ka lang ng ganito. Hindi ka ba natatakot na magkasama kami ni Senior? Hala, Shen Zayhen, hoy. Miss, hindi pa po kayo nagbabayad. Sa gabal. Hindi mo nakikita ang asawa ko si Shen Zayhen. Sa kanya ka humingi ng pambayad. Hoy, Ki. Walang pera, ang lakas pa ng loob. Guard. Palayasin niyo silang lahat. Ano ba? Mga mataas. Noong may pera ako. Sinusuyo niyo ako para bumili. Ngayong hindi makabayad. Pinapalayas niyo ako. Kapag may pera na ako, tingnan natin kung hindi ako babalik. Mga sunod-sunuran lang kayo. Tingting. Pasensya na, hindi ko inaasahang magdudulot ng ganito ang pag-uwi ko. Ang daming problema na idulo sa'yo. Naubos ka sa pang-api at nananakit ni Shen Zayhen. Bigyan mo ako ng konting panahon. Kapag dumating na ang research fund ko, siguradong babawi ako. Senior, huwag kang mag-sorry. Kapag nalampasan natin to, gagawin ko pa si Shen Zayhen. Ang lahat habang buhay. Hala, lumabas na sila. ay deliver mo na lang ang regalo. Sa Black Diamond Ballroom ng Cabinet Hotel. Ang cake, kunin mo sa linggo. Sage, AMEA, tignan natin ang gagawin ko sa'yo. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit nakaiba si Shen Zayhen. Sa mga nakaraang araw, ete, ano ibig mong sabihin? isipin mo anong araw ng linggo. Tama, birthday ko. Kaya lahat ng pagpapahirap. Pagtitigil ng card, preparasyon lang iyan para sa malaking sorpresa sa birthday party ko. Para lubusan niyang makuha ang puso ko. Abang na siguro siya. Para makita ang reaksyon ko. Ang talino at katusuhan ni Shen Zayhen ay talagang malalim. Ang pagpapahuli ng sadya niya ay napakaraming paan. Talagang magaling. Nga. At nakita niyo ba kanina? Yung mga regalong hawak ng assistant niya? Mga paborito kong luxury brand yon pang babae. Para sa akin yon sigurado. Narinig ko pa, naghanda pa siya ng keke. Siyempre, para rin sa at ko yon. Hoy, Tingting, huwag kang. Magpalin lang sa mga maliliit na biyaya niya. Ma, huwag kang mag-alala. Mga ganyang bagay. Kailan ka naging mahalaga sa akin? Tingting, nitong mga nakaraang araw, napakaraming hirap at hamak ang dinanas natin. Lahat yon dahil kay Shen Zayhen. Ngayon, kailangan siyang magmakaawa at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Kung hindi natin siya patatawarin. At kailangan niyang ilipat lahat ng ari-arian niya sa pangalan mo. Tapos, bilhin ulit natin. Yung gallery at yung mansyon. Walang problema. Ang wala na. Malinaw na sa akin. Ang natitira. Sila. Ayos. Si Shen Zayhen. Dahil sa kanya tayo naghirap, dapat siyang pagbayarin. Kapag nakuha na natin lahat ng ari-arian ni Shen Zayhen, sasaktan natin siya. Tapos palalayasin natin. Malaman niya kung sino tayo. Hindi na siya mang-api sa pamilya natin. Sige, gawin natin yan. Nitong mga araw, napahiya kami ng tatay mo. Kailangan talaga natin parusahan ng husto. Si Shen Zayhen. Kung hindi lang dahil sa yaman niya noon, hindi ko sana. Ipinakasal si Tingting sa walang kwentang yon. Tingting, napakaraming hirap ang dinanas mo nitong mga taon. Kapag napalayas na natin si Shen Zayhen, pakasalan mo kung sino ang gusto mo. Wala akong tutol. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Tingting, huwag kang mag-alala. Kapag napakasalan na kita, magiging mabuti ako sa'yo. Hindi ako magiging katulad ni Shen Zayhen na yon. Tatay, nanay, kuya Tsuekay. Ipagkatiwala niyo sa akin si Tingting. Huwag kayong mag-alala. Sage, tatawagan ko na lahat ng kaibigan at kamag-anak natin para dumalo sila sa birthday party natin. Pagkatapos noon, tingnan natin ang bagong manugang natin. Saksiyin natin kung paano natin ayusin si Shen Zayhen. Sige, tara na. Ano yung tunog? Parang tao, pero walang makita. Sakay na. Doktor, anong kalagayan ng anak ko? Nasiraan ng utak. Kailangang operahan agad. Maghanda kayo ng 300,000. 300,000? Wala nga akong 2,000. Tingting, yung research fund ko. Hindi pa dumadating. Pwede bang hiramin ko muna? Yung 30,000 mo? Pang-ikot lang, babayaran kita talaga. Wala rin akong ganoong kalaking pera. Tingting, magiging pamilya na tayo. Hindi mo pwedeng pabayaan si Gianni. Huwag kang mag-alala, Senior. Ang nangyari kay Gianni ay may kinalaman kay Shen Zayhen. Kapag nakuha ko na sa birthday party ang dapat sa akin, ililipat ko si Gianni sa pinakamagandang pribadong ospital. Huwag kang mag-alala. Sage. Wow, ang ganda ng birthday party na ito. Ganito rin ang gusto ko sa birthday ko.
Mga 50,000 ang party na ito. Tayo, maliban kay Tingting. Sino ang kayang magganito? Naiinggit ako kay Tingting. Ayos. Inayos ni Shen Zhang ang hall. Nang napakaganda. Talagang gustong. Pabalikin ka sa kanya. Tingnan nyo yung mga regalo. Parang yung mga nakita nating binili niya sa Huijin Mall. Totoo. Tulad ng sinabi ni Tingting. Parehong pareho. Yung mga pakulo niya, susunod lang siya sa akin mamaya. Gagawin niya lahat ng hilingin ko. Tingting, akala ko ba? Pink ang gusto mo? Bakit purple ang demi dito? Baka ito'y bagong strategy ni Shen Zhang. Yang Shen na yan. Iba't ibang estilo hanggang ngayon. Sinusubukan pa rin ang pasensya ko. Pero ngayon, hindi ko na siya palalampasin. Makinig kayong lahat. Gibain nyo. Ang buong lugar na ito. Halika, halika, halika. Sirahin, sirahin, sirahin. Teka muna, Tingting. Tapos na ang pag-ayos ng birthday party. Baka, pwede na to, okay na. Pwede na. Sa buhay ko, Sixer Tingting. Walang pwede na. Sirahin ninyo. Sage, sirahin. Hoy, tigil. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Sino kami? Hindi mo ba makita? Para sa akin ang party na to. Ikaw, sino ka? Ah, ako ang manager ng hotel na ito. Sino po kayo? MS Zhong? Ako si Xu. Tingting ang pangalan ko. Makinig ka, tawagan mo agad ang mga tao. Palitan ninyo ng kulay pink ang purple na theme ng party. Kung hindi, magdudusa ka. MS, baka nagkakamali kayo ng lugar? Ang party sa Black Diamond Hall. Hindi po ito para sa inyo. Hindi para sa akin. Para sa iyo ba? Sige, lahat. Sirahin ninyo lahat. Palitan ninyo. Sirahin. Tigil. Wag si Rain. Wag. Tigil. Wag si Rain. Wag. Hoy, wag yan. Napakamahal nito. Mga gamit ng pamilya Tsui ang sinisiya namin. Bakit ka nag-aalala? Tumabi ka. Wag kang makialam. Hoy, Lali, may mga tao dito. May naninira ng hall. Gusto mong sabihan si Shen Zhang? No? Panaginip yan. Sinyo, pasok ka muna at tingnan mo. Kung okay bang pagkakayos, pupunta muna ako sa New Capital Tower para kumuha ng dokumento. Babalik ako agad. Tandaan mo, alagaan mo si Shen Xiao. Marami siyang regalo ngayon. Sage, huwag kang mag-alala. Alis na muna ako. Song, may problema. May naninira ng iyong birthday party venue. Ano? May mga has na manira ng aking party. Mukhang ayaw na niyang mabuhay. Tara, tingnan natin. Ay naku. Wala na. Lahat wala na. Ano na ginagawa ninyo? Bakit hindi niyo tawagan ang mga tao para ayusin? Ayusin muli. Gusto ko lahat pink. Pink na rosas. Pink na diamante. Huwag yung murang ribbons at balloons. Bilisan niyo. Ikaw, mali ang lugar mo. Hindi ikaw ang bida sa party na to. Alam mo ba kung magkano ang nagastos dito? Mahigit 2 milyon. Sinira ninyo ang napakaraming bagay. Maghanda kang magbayad. Ito ang inihanda ng asawa ko para sa akin. Kung hindi ako, sino pa? Hindi ba? Maling birthday party ba ang sinira natin? Ang sabi ng manager, mahigit 2 milyon ang ginastos dito. Wala tayong ganyang kalaking pera ngayon. Naku, Tingting, ano na ang gagawin natin? Hindi dapat ganito. Kung mali nga tayo na napuntahan. Paano ipapaliwanag ang mga regalong ito? Hindi ba ito yung mga bag na nakita natin kay Shen Zhang? Yung may mga alahas at tampaganda? Ang mga regalong ito ay binili ni Shen Zhang. Kaya lang, Oh, Tingting. Shen Zhang. Nagtataksil kaya siya? Baka naman, may kabit si Shen Zheng sa labas? At pareho pa ng araw ng birthday ko. Si Shen Zhang na yon. Mukhang mabait, pero ganyan pala ang ginagawa sa likod. Kadiri. kaya pala gusto ni Shen Zhang na makipaghiwalay sa ating Tingting. Ikaw pala ang dahilan, kabit. Walang hiya. Nanggugulo ka sa pamilya ng iba. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo ng kahihiyan? Bakit mo ako sinasampal? Ikaw ang kabit. Ay, nagsasabi pa. Hindi ako kabit. Bakit ka binigyan ni Shen Zheng ng birthday party? Nahuli na kita, ayaw mo pang aminin. Gago ka, tapos ka na. Aray, Huwag mo akong maliitin. ang sakit. Hawakan niyo siya. Huwag niyong pakawalan ang kabit na to. Huwag kang kikilos. Bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Isang kabit na walang hiya. Nangangahas ka pang sumagot sa tunay na asawa, nakakadiri. Bata ka pa, maganda ka pa, bakit ka nagpakatuta? Gusto mo pang maging kabit at sirain ang pamilya ng iba. Ang ganyang tao, dapat lahat ay umayaw sa'yo. Kunan nyo ng video. Bitawan niyo ako. Makinig kayo,
Pakawalan niyo ako ngayon din. Alam niyo ba kung sino ako? Magsisisi kayo. Nangangahas ka pa. Ikaw na babae. Bitawan niyo ako. Huwag kang kikilos. Masarap ba ang cake, Kabit? Ito ay galing kay Shensayen. Inihanda ko ng maigi ang birthday cake para sa'yo. Ilang beses na ba kitang sinabihan? May sira ba sa utak mo? Sabi ko na, wala akong kinalaman kay MR Shen. Ito ay handaan para sa aking kaarawan na inihanda ng pamilya ko. Kabit ka, pero ang lakas pa ng loob mo. Unang beses ko to makita, kukunan kita ngayon din. Ipapaskil ko online para sumikat ka ng husto. Tingnan ninyong lahat ang kabit na sumira sa pagsasama namin. Una, niligawan niya ang asawa ko para hiwalayan ako. Pagkatapos, pinaghanda pa siya ng birthday party ng asawa ko. Ngayong nahuli ko na, ayaw pa rin aminin. MS Jong, may problema sa birthday party. Hanapin ang kabit. Si Chu Tingting, gusto ba niyang mamatay? Narito ang mga tao. Lahat, sumunod sa akin sa loob. Walang dapat makalabas sa function hall. Kahit sino. Gaano ka katagal ang biyahe? Mga 10 minuto. Boss Shen, may problema. Mga pangyayari sa birthday party ng pinsan ni MS Jong. Talagang hinahanap nila ang problema. Bilisan mo, madali tayong marating. Ang kapal talaga ng mukha. Ilang araw pa lang kaming hiwalay ni Shen Zayan. Inaasam-asam mo na ang posisyon bilang election. Ang bilis mo, matagal na ba kayo? Ilang beses ko nang sinasabi, wala akong kinalaman kay MR Shen. At hindi ako ang kabit na sinasabi mo. Bitawan mo ako. Makakapalit ka pa. Bitawan mo ako. Shen Zaiheng, hindi ba't dahil sa'yo? Siya hiniwalayan ang ate ko? Dati, sunod-sunuran siya sa ate ko. Ngayon, bigla siyang nagpasyang maghiwalay. Kung hindi dahil sa'yo. Sino pa? Akala ko dati, nagsiselos lang si Shen Zaiheng ng simpleng bagay. Pero ngayon, kitang-kita na matagal na pala kayong nagtutulungan. Talagang isang mag-asawang hayop. Hanggat may miyembro ang pamilyang Tsui, huwag kang mag-asa na makakapalit ka. Ang mga ari-ayan ni Shen Zaiheng ay para lang sa aming pamilyang Tsui, Tingting. Ipapadala ko ang mga video sa mga influencer para lumaki ang iskandalong ito at sirain ang pangalan ni Shen Zaiheng. Sa oras na iyon, wala na siyang magagawa kundi sumunod sa'yo. CJ, siguradong sisirain ko ang reputasyon nilang dalawa. Kayo, sasabihin ko sa inyo. Hindi ko kayo palalampasin ng ganito lang. Humarap pa. CJ, Tingnan natin kung sinong gustong mamatay ang manghamas sa mga tao ko. Si MS Zong, bakit siya nandito? Ete, kamusta? Mabait ka, punasan mo muna. Ako na ang bahala rito. Kayo na naman? Noon, ginulo ninyo ang aking koleksyon. Sinaktan ang aking lolo at sekretarya. Ngayon, ginulo ninyo ang birthday party ng pinsan ko. Kayo, ayaw nyo bang mabuhay? Pinsan nyo? MS Jong, sa tingin ko, sa pagitan natin, maaaring may ilang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Itong sampal ko sa'yo, hindi pagkakaunawaan din ba? bakit ka bigla na lang nananampal? Ha? Mang-api ng mga tao ni Zong Yuki. Isang sampal pa nga, mabait na yon. Ano? Siya pala yung si MS Zong. Siya pala ang prinsesa ng sindikato sa Haishi. Kapag inaway mo siya, may buhay ka pa kaya? Birthday party ng pinsan ko ngayon. Hindi lang kayo imbitado. Pinagtulungan niyo pang hiyain siya. Ano? Nagmamadali kayong makita si Hads. Kaya pala birthday party ngayon ay ng pinsan ni MS Jong. Si Tsui Tingting lang ang nag-akala. Napaa sa kanya. Ngayon, ang ganda. Ang daming nasira. Naapektuhan pa kami. MS Jong, ito po ang listahan ng mga nasirang gamit sa birthday party. Pakitignan po. Sa tinatayang halaga, ang nasira nila ay nagkakahalaga ng 1 milyon. 1 milyon. Kasama ang nasira sa koleksyon noon, lahat-lahat ay 11 milyon. Ano ang masasabi nyo? Dahil birthday ng pinsan ko ngayon. Bayaran ninyo ang 11 milyon na yon. Hahayaan ko kayong umalis ng buo. Kung hindi, ang mga tauhan ko, hindi rin sila basta-basta. Manager, may CCTV ba sa function room?
360 degree ang buong coverage. Nakabackup na ang buong pangyayari. Sa USB na ito, maaaring ibigay sa pulisya anumang oras. Mabuti. Kayo na ang pumili. Bayaran mo ba ang utang? O gusto mong masuntok muna bago iparesto? Ting-ting, ano na ang gagawin natin? Ang mga matatanda naming magulang. Hindi kakayanin ang ganito, Zhong. Ang hirap naman. Gusto rin naming magbayad na lang. Pero si Shen, pinablock na ang mga cards namin. Talagang wala kaming 11 milyon. Walang pera. Ang lakas naman manggulo. Sek, huwag na tayong magsayang ng oras. Suntukin na yan. Hoy, Zong, magbabayad ako. Huwag muna kayong manuntok. Magbabayad ako. Babayaran ko lahat ng nasira dito. Papuntahin ko na si Shen Zihen para magbayad sa'yo. Marami siyang pera. Kahit 11 milyon. Kaya niya yan. Kahit daan-daang milyon pa. May sira ba sa ulo to? Hiwalay na kayo ni Shen. Zong, huwag mong isipin na ganoon lang yun. Lahat ng ginagawa ni Shen Zihen. Selos lang yan. Sobra lang siyang nagmamahal sa akin. Kaya kami naghiwalay para lang humingi ako ng tawad at makipagbalikan. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Tatawagan ko siya ngayon. Para magbayad siya. Inga, tawagan mo na. Bilis, bilis. Sandali lang, sandali. Bakit mo naiisip na magbabayad ako para sa'yo? Ikaw, nagkakamali ka. Shen Zihen, sakto ang dating mo. Sige, nanalo ka. Magaling yang diskarte mo. Bayan mo sa kanya. Hangako. Ganito na lang ipapangako ko sa'yo sa susunod. Iiwasan ko na si Senior. Mapapasayo na lang ako. Pero kung gusto mong makipagbalikan, kailangan mong sumang-ayon. Sa 3 kondisyon ko. Una, magbayad ka ng 11 milyon kay Zong. Para matapos na to, pangalawa, ilipat mo sa pangalan ko lahat ng assets mo. At panghuli, huwag mo nang gagamitin ang mga ganitong kalokohan. Ipapagawa mo sa abogado ang kontrata at pipirmahan natin. Hindi lang ako makikipagbalikan sa'yo, bibigyan pa kita ng 3 kondisyon. Ano bang papala ko? Nasa'yo na ako. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ako tulad ng mga gold digger sa labas. Hindi ako pera ang habol. Gusto ko lang ng kapanatagan. Siyempre, hindi kita pababayaan. Bibigyan kita ng 3,500 bawat buwan. Gastusin mo kung saan mo gusto. Parang may sira ka sa ulo. Baka gusto mo, hindi ka naman mapupunta sa metro. Ano ang sinasabi mo, Shen Zidens? Hindi kita pagtutuunan ng pansin ngayon. Asawa mo ako. Seryoso ka bang hindi ka tutulong sa akin sa ganitong sitwasyon? Ex-asawa, diborsyado na tayo. Wala akong responsibilidad o obligasyon. Nabayaran ng mga utang mo. Nagmamakaawa na ako sa'yo para patawarin mo ako. Kailangan pa bang lumuhod ako sa harap mo? Huwag, di ko kayang tanggapin yon. Pumunta ka sa senior mo. Mag-usap kayo kung paano makukolekta ang 11 na milyon. Ting-ting, kasalanan ko. Wala akong silbi. Wala pa ang pundo para sa pananaliksik. Kaya hindi ko maibibigay ang ganoong kalaking halaga. Huwag kang mag-alala, Senior, may paraan ako. Shen Zidens, itatanong ko ulit sa'yo. Seryoso ka bang hindi tatanggap ng alokong pagkakataon? Huwag mo na akong guluhin. Sa halip na mag-aksaya ng oras. Lumuhod ka kay Miss Zong. Kung may bibigay ninyo ang 11 na milyon. Dahil kay Ji-Shen, maari kong huwag nang ipagpilitan ito. Ngunit kung hindi, maaring ikaw ay maging paralitiko o may kapansanan. Hindi ako siksutingting na madaling takutin. Marami akong koneksyon sa lungsod sa loob ng maraming taon. Hindi ako mahihirapan sa bagay na ito. Ete, anong plano mo? Hintayin ninyo at makikita ninyo. Yison, Yili, kayong dalawa ay palagi. Nagsasabing gusto ninyong mag-invest sa akin. Ngayon dumating na ang pagkakataon. Pahiramin ninyo ako ng 11 na milyon, ituring ninyo itong investment. Paumanhin, hindi namin maipapahiram ang pera. Ano? Noong nakaraang linggo, kayo pa ang nag-anyaya sa akin para kumain. At nagsabing gusto ninyo ng pagkakataon na manghunan. Bakit bigla kayo nagbago ng isip? Dapat alam ninyo, napakalaking karangalan na makuha ang aking pabor sa maliit na halagang ito. Dapat samantalahin ninyo ang pagkakataon. Geely, may mga tao talagang walang self-awareness. Sasabihin ko sa'yo, ang pag-anyaya sa iyo ay para makipag-ugnayan. Kay Ji-Shen, kung hindi, sino ang mag-aksaya ng oras sa isang babaeng gastador na tulad mo? Ano? Ang mga regalo at pag-anyaya ninyo noon ay dahil kay Shen Zidens. Ngunit ngayon, wala kang halaga. Wala ka man lang. Kakayahang magbayad ng utang, nanghihiram ka pa ng pera. Talagang napakatanga mo. Yison, Yili, sa negosyo, huwag lumayo sa oportunidad. Kung angkop ang proyekto, ang Shen Group, ay na magpatuloy para sa iyong tangka. Ji-Shen. Pwede tayo mag-usap ng detalye sa opisina? Shen, kung kailan ka magiging available, handa ko palagi. Pagkatapos ng lahat ng ito, pag-usapan natin ng detalyado. Sech. Kayo lang naman ay mga taong pera-pera lang ang tingin. CJ, kung ganoon ninyo kamahal ang pera, ako, Six Tingting, ay magbibigay sa inyo ng pagkakataong umangat. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Peng Shui. Isang matalinong graduate mula sa Ivy League. Isang nangungunang siyentipiko mula sa ibang bansa. Pwede niya akong gawing garantor. Tama.
pwede kong gawing guarantor si Tingting. Kahit hindi mabayaan ni Tingting ang utang na ito. Pagdating ng aking bilyon-bilyong pondo sa pananaliksik, pwede ko rin bayaan ng may tubo. At kung matulungan ninyo si Tingting sa problemang ito ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makipagnegosyo sa akin. Basta maglabas lang kayo ng 19 na milyon. Isusulong ko kayo sa negosyo. 19 na milyon? Hindi pwede. 19 na milyon? Hindi pwede? Nga pala, sa katayuan ko, medyo maliit nga ang 19 na milyon. Kaya gagawin kong guarantor ng 50 milyon. Pero kailangan ninyong pirmahan ang confidentiality agreement. Huwag ninyong sasabihin kaninuman. Baka mali ang pagkakaintindi mo. Walang saysay ang iyong pagguarantor. Walang saysay. Alam mo ba kung ilan ang proyekto ko sa pananaliksik sa ibang bansa? Ang aking koneksyon at resources ay hindi ninyo kayang isipin. Tigilan mo, Peng Shui. Tingnan mo ito. Ito ang post ng kaklase ko sa ibang bansa. Ikaw, Peng Shui, ay isang manloloko sa pananaliksik. Ang mga proyekto mo, pinagawa mo lang yan sa iba, para manloko ng tao. Tama, siya ay tunay na manloloko. Umuwi siya para lang tumakas sa utang. Totoo ba ang sinasabi nila? Tingting, hindi. Ginugulo lang nila ako. Ginugulo? Sage, tingnan mo ito. Matatapang ka bang sabihin hindi ikaw ang nasa litrato? Wanted notice. Anong masasabi mo ngayon? Ang galing talaga. Umuwi ang wanted, nanligaw pa ng may asawa. Sweet Tingting, talagang walang utak. May asawa ng kasing ganda ni Shen, di pa nagustuhan. Gusto pa ng isang wanted, naglalandian pa. May paliwanag ka pa ba? Tingting. Wala na rin akong magawa. Kung papayag ka lang, tulungan akong bayaran ang utang. Pakakasalan pa rin kita. Hanggang ngayon, nangangarap ka pa rin? Ginawa mo akong napakasama, nawala ang pera ko, nawala ang bahay ko. Gusto mo pang gamitin ako para bayaran ang utang mo. Hayop ka talaga, pinahirapan mo ang anak kong magdiborsyo. Niloko mo pa ang puso ng anak ko, wala ka talagang hiya. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin maging manugang ng pamilya namin, ang mga Tsui. Nangangarap ka lang, hay nako. Nanay, Wen Juan, doktor, kamusta ang kalagayan ng nanay ko? alam nyo ba na may sakit sa puso ang pasyente dati? Ano? May sakit sa puso ang nanay ko. Doktor, palaging malusog ang asawa ko. Ngayon lang siya nagalit ng kaunti. Bakit naging sakit sa puso ito? Maaring walang malinaw na sintomas dati. Minsan, hindi halata ang sakit sa puso. Ang pagbabago ng emosyon ngayon ang maaring nag-trigger nito. Kailangan naming magpa-opera agad para maging stable ang kalagayan niya. Maghanda kayo ng 50,000, mga kamag-anak. At ang pamilya ni Peng Jiani, nandito. Nakumpleto mo na ba ang pera? Kailangan na magpa-opera agad. Kapag naantala, hindi maganda ang kahihinatnan. Doktor, gagawin ko ang lahat. Tulungan mo ang anak ko. Gagawin namin ang lahat. Tingting, tulungan mo ako. Wala na akong pera. Kailangan ng pera ni Gianni para magamot. Bakit ka nandito pa? Ikaw ang dahilan kung bakit. Nagkasakit at naospital ang nanay ko. Dapat kang turuan. Swekay, umalis ka na ngayon, baka bugbugin ka ng kapatid ko. Wala akong pera. Umalis ka na. Tingting, tingnan mo ang pamilya natin. Ang dami na nating utang ngayon. Kailangan ng operasyon sa puso ang nanay mo. Baka pwede mong makiusap ulit kay Shen Jiaheng. Naiinggit lang siya sa iyo at kay Peng Shui. Kaya siya nagalit sa iyo. Kung iwasan mo na si Peng Shui, tatanggapin ka niya ulit, tama. Ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Si Shen Jiaheng lang ang makakatulong. Subukan mo uli siyang kausapin. Sige, susubukan ko. Hoy, miss, hindi ka pwedeng pumasok. Asawa ko ni Shen Jiaheng. Papasukin mo ako. Asawa ka ni Shen Jiaheng. 7 buwan, 3 na ang nakilala kong ganyan. Ang taong nagsabing asawa ni Shen ang sarili, umalis ka dito. Huwag kang makasagabal sa paningin. Maamin na akong nakilalang tulad mo. Umalis ka na, kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hoy, ikaw. Shen Jiaheng. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok. Hoy, Shen Jiaheng. tumigil ka. Shen Jiaheng.
Sandali lang. Zaiheng. Meron na akong nakawala na kay Shuai. Naunawaan ko na. Gusto kong bumalik at mamuhay ng maayos kasama mo. Nakalimutan mo na ba? Hiwalay na tayo. Wala na tayong koneksyon. Kung patuloy kang mambubulabog, huwag kang magalit. Zaiheng, kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Taos puso akong humihingi ng tawad. Pasensya na, patawarin mo na ako. Basta payag kang magbalikan, ano man ang hilingin mo, gagawin ko. Sa tingin mo posible pa ba? Sa puntong ito, sarili mong kasalanan ito. Napaalam ko na kay Atty. He. Nakakasuhan ko ang pamilya mo. Ang pera na inagaw niyo nitong mga nakaraang taon. Ang mga relo, kotse at iba pa. Kung sa loob ng isang linggo, ay hindi mo ibabalik. Hindi ako mag-aatubiling ipakulong kayong lahat. Shen Zaiheng. Shen Zaiheng. Shen Zaiheng, sinira mo ang buhay ko. Gagantihan kita. Doktor, bilisan nyo. Kamalabin 5, delikado. Ano nangyari sa asawa ko? Mag-ipon na kayo ng pera agad. Baka kailanganin niyang operahan anumang oras. Hoy, yung ate mo, hindi pa siya umuwi, aray. Atay, may naisip ako. Ibibenta ko na lang itong kotse. Siguro sapat na para sa operasyon. Sej, bilisan mo. Mahal, kailangan mong lumaban. Mahal. Shen Zaiheng, kapag namatay ka na, si Cue Tingting ay tiyak na, gagawa ng paraan para makuha ang ari-arian. Maligtas si Gianni. Cue Kai, ikaw pala? Cue Kai, pesensya na. Akala ko si Shen Zaiheng. Huwag mo sana akong sisihin. Kailangan ng pera para sa gamot ni Gianni. Wala akong magawa. Pahiramin mo muna ako ng kose para ibenta at bayaran. Paggaling ko, babawi ako. Pumunta tayo sa Riverbank Garden. Suekay. Oy, gising. Tumawag muna ng 120 tapos pulis. Suekay. Tingting, kamusta na? MS Zhong. Ayong dalawa, tama ba? Cui J at Cue Tingting? Pulis kami. Ito ang aming IE. Sinisita kayo sa illegal na pag-angkin at pagkasiya ng ari-arian na nagdulot ng malaking pinsala sa pananalapi kay MS Zhong. Inaaresto na kayo ngayon. Si Shen Zaiheng ba ang nag-utos sa'yo? MS Zhong, patawarin nyo na po kami. Noong nangyari kayo, dapat alam na nyo ang kahinatnan. Dalhin na sila. MS Zhong, MS Zhong. Pwede pa dagdagan? Kailangan ko to para sa gamot. Hindi na. Walang papeles yang kotse mo. Hindi namin alam kung saan galing. Huwag na kunin yang kotse. Umalis ka na. Boss, ibibenta ko na. 100,000 na lang. Hindi mo na mabibenta yan. Sino ka? Shen Zaiheng. Sinisita ka sa pananakit at pagnanakaw. Inaaresto ka na ngayon. Wala akong ginawa. Huwag kang magsinungaling. Kitang-kita ka sa CCTV sa parking. Ano pa ang sasabihin mo? Nag-brain hemorrhage si Suekay dahil sa'yo. Nasa liit pa siya. Panahon na para magbayad ka. Shen Zaiheng, kasalanan mo ito. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito. Boss Shen, Kevin Juan at Suekay, matagumpay ang operasyon nila, ligtas na sila sa ngayon. Pero masyadong matagal nang walang tulong si Peng Jian. Baka hindi na siya magising. Sige, naintindihan ko. Hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang iniisip mo. Shen Zaiheng, hindi kita palalampasin. Ang gwapo-gwapo mo. Hintayin mo lang. Ang sariling kasalanan ay siyang nagdadala ng sariling kapahamakan.